Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2451. Sa isang iglap, isang matinding labanan ang sumiklab dito. Malamig na tinitigan ni Philip ang isang hellhound na may sable sa kamay. Ang taong ito ay ganap na nawala ng malay ng tao at naging isang makinang pangpatay. Ang electronic chip na itinanim sa kanilang mga ulo ay patuloy na nagpapasigla sa kanilang mga utak na nagpapadala ng hudyat na pumatay. Malamig na tiningnan ni Philip ang matipunong lalaking may sable, puno ng panginginig ang mga mata. Sabi niya, hayaan akong makita kung ano ang napakahusay tungkol sa mga tao mula sa Hall of Evil. Lumaban ka, patayin. Ang hellhound na may sable ay umungal. Ikinumpas niya ang sable at nilaslas ang leeg ni Philip. Malinis at maayos ang kanyang galaw, puno ng layuning patayin. Maging ang mga disipulo ng ikatlo at ikaapat na sona ay mamamatay kaagad kapag nakita nila ang hellhound sa ganitong pagpatay. Bukod dito, hindi karaniwan ang kakayahan ng kabilang partido sa paggamit ng sable. Para bang ang kanyang mga galaw ay na-program ng isang detalyadong computer program. Perpekto ang anggulo at puwersa ng bawat galaw. Gayunpaman, ang mga pagkukulang ay hindi maiiwasan. Hehe, sa tingin mo, hindi ka matatalo pagkatapos mong manood ng ilang video sa paggamit ng sable at pagtatanim ng mga kasanayan sa paggamit ng isang computer program. Ang kapangyarihan ng totoong saber ay hindi ginagamit sa ganitong paraan. Hindi nakaiwas si Philip sa saber na pumipisil sa kanyang leeg. Sa halip, sumandal siya at sumuntok. Lumitaw ang isang fire chimera na may galit na galit at binasag ng malakas sa tiyan ng lalaki. Kasabay nito, ang malamig at nakakasilaw na sable ay naglaslas ng paalang ng 1 pulgada sa itaas ng ulo ni Philip. Sa sandaling iyon, naramdaman pa ni Philip ang nagyayelong lamig sa kanyang ulo. Kahit na ang bakal ay hindi makakayanan ng suntok na ito. Gayunpaman, sa kritikal na sandali, ang kamao ng chimera ni Philip ay bumagsak sa tiyan ng hellhound. Bukod dito, tila nagyelo ang oras sa sandaling iyon. Bang! Ang nag-aalab na chimera sa kamao ni Philip ay biglang sumabog sa napakatinding energy pressure at naging abo ang tiyan at kaliwang braso ng lalaki. Kasabay nito ang pagsiklab ng apoy sa buong katawan ng lalaki. Arg! Ang lalaki ay sumigaw sa paghihirap at nahulog pabalik sa lupa sa apoy. Ang sable sa kanyang kamay ay nakuha ni Philip. Swish! Pinitik ni Philip ang sable sa kamay at nagsagawa ng ilang magarbong galaw na naglalaman ng nakakakilabot na lamig. Tumingin siya sa hellhound na natatakpan ng apoy at sinabing may panunuya, ang pagmamataas at pagmamataas ang nagpasya sa iyong pagkatalo. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano dapat gamitin ang isang saber. Pagkasabi noon ay hinawakan ni Philip ang itim na sable pahiga sa harap ng kanyang dibdib. Pagkatapos, hinampas niya ng patagilid ang isang matipunong lalaki na sumumpa kay Philip gamit ang kanyang mga kamao. Ang sable ay nagdadala lamang ng itim na ilaw sa himpapawid, ngunit ang balingkinitang talon ay sumabog na may tumataas na layuning patayin. Ang temperatura sa paligid ng talon ay tila bumaba sa lamig. Kabanata 2452. Sa paningin ng lahat, kahit na si Philip ay nakagawa lamang ng isang simpleng slash, ang paglipat na iyon ay perpekto. Maging ito ay anggulo, ang puwersa, o ang aktwal na kinalabasan, ang lahat ay nasa perpektong pagkakaunawaan. Napakabilis ng malamig na itim na talon na iyon. Isang itim na sword light ang pumutol sa hangin at nahati ang hellhound na sumugod kay Philip sa galit na galit. Ito ay isang patayong slash na nagmula sa tuktok ng kanyang ulo hanggang sa ibaba. Swish! Pagkatapos ng laslas na iyon, biglang hinawakan ni Philip ang hilt ng sable gamit ang dalawang kamay na paalang. Ang itim na liwanag ng espada ay nabuo ang letrang sa hangin. Pagkatapos, tumayo siya sa gilid at pinanatili ang huling aksyon ng pagbawi ng sable. Naaninag ng sikat ng araw si Philip at pinaliwanagan ang kanyang makisig na mukha na nagpapakita ng walang takot na fighting spirit. Samantalang ang matipunong lalaki na sumugod kay Philip gamit ang kanyang mga kamao, napanatili niya ang kanyang umaataking tindig at tumigil na lamang doon. Pagkatapos, isang linya ng dugo ang lumawak mula sa tuktok ng kanyang ulo, pababa sa kanyang lalamunan, pagkatapos ay sa kanyang dibdib. Sa wakas, napunta ito sa kanyang tiyan at nagpatuloy pababa. Flunk! Ang matipunong lalaki ay nahati sa dalawang bahagi, na inihayag ang mga mekanikal na sangkap sa loob. Ang kanyang mga panloob na organo ay binago sa mga mekanikal na bahagi at nahati din sa mga kaluskos na bahagi. Isang simpleng slash na tulad niyan ay nagpakita na ng napakalakas na galing sa pakikipaglaban. Napakabilis ng talon ni Philip.
Sa isang malapit na pagtingin, walang isang patak ng likido ang naiwan sa itim na talam. Kumikislap pa rin ito ng nakakasilaw na itim. Walang pakialam na sinulyapan ni Philip ang dalawang binagong taong hellhound sa kanyang harapan. Wala namang espesyal sa kanila. Ang natitirang tatlong hellhounds ay perpekto at madaling ibinaba ni Fennel. 10 mga killing machine na binago ng mga tao mula sa Hall of Evil ay nabura sa loob ng 10 minuto ni Fennel at Philip. Ito ang kapangyarihang labanan ng dalawang taga-silangan. Ang eksenang ito ay lubos na nabigla sa mga gwardya ng Hall of Evil sa loob at labas ng manor. Masyadong makapangyarihan. Ito ba ang Diyos ng araw na si Apollo ng Hall of the Sun? Oo nga naman, siya ay kasing katakataka at kakilakilabot gaya ng ginawa sa kanya ng mga alamat. Ang 10 hellhounds ay ang mga killing machine sa ilalim ng Hall of Evil's Dark Angels. Kahit na sila ay itinapon sa larangan ng digmaan, madali nilang malalampasan ang kapangyarihan ng labanan ng isang maliit na lungsod. Gayunpaman, sa harap ng Sun God na si Apollo at isang lalaking may hindi kilalang identity, madali silang napatay na parang mga blades ng damo. Sa isang tiyak na lawak, ang galing at kasanayan sa pakikipaglaban ni Fennel at Philip ay talagang nabigla kay Votico, na nasa tuktok ng puting kastilyo sa di kalayuan. Nakita niya ang lahat sa pamamagitan ng binocular. Sa hitsura ng galit, ang mga mata ni Votico ay sumambulat sa galit. Napahamak si Apollo. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Pagkatapos ng lahat, sa mga mata ni Votico, ang mga hellhounds na ito ay dispensable at maaaring gawin anumang oras. Pagkatapos mamatay ang isang batch, isa pang batch ang gagawin. Ang tanging ikinagalit ni Votico ay ang lakas ng pakikipaglaban ng grupong ito ng mga hellhounds ay masyadong pangit. Kailangan niyang i-upgrade ang susunod na batch. Hahaha. Tumawa si Votico habang nakatayo sa tuktok ng kastilyo at sinabing masama, Apollo, hindi mo ako binaygo. Ang mga mandirigmang binago ng tao na ginugol ko ng bomba para sanayin at pagsasaliksik ay hindi man lang tumagal ng 10 minuto sa ilalim ng iyong mga kamay. Votico, itigil ang pagpapadala ng mga insekto sa kanilang pagkamatay. Dapat mong maunawaan kapag naipamalas ko ang aking buong kapangyarihan, lahat ng bagay dito ay titigil na, kaya bumaba ka na lang dito. Mayroong ilang mga bagay na kailangan naming pag-usapan, sa iyo ng aking body tungkol sa harapan. Kabanata 2453. Natawa si Votico at sinabing, Apollo, huwag mo akong awayin. Ang iyong mga pamamaraan ng paglala ay walang silbi. Ngayon, gusto ko lang mapanood na unti-unti kang pinahihirapan hanggang sa mamatay. At kasama na ang Easter na lalaki sa tabi mo. Ang masasamang mata ni Votico na may layuning pumatay ay dumapo kay Philip, na nasa tabi ni Fennel. Bakit nagkaroon ng ganitong lakas ang hindi pamilyar na figurang ito? Sa gayong lakas, maituturing siyang isa sa pinakamagaling sa 12 Sacred Hall ng kanluran. Ang dahilan ba kung bakit ang Hall of the Sun ay naging napakabilis sa paglipas ng mga taon? Mayroon bang ibang Sun God sa dilim? Nakatagilid ang tingin ni Philip sa masama at kaakit-akit na si Votico na nakatayo sa tuktok ng puting kastilyo sa di kalayuan. Gamit ang rules of insight, halos nasusukat niya na ang lakas ni Votico ay tiyak na nasa ika-5 sona, ngunit hindi niya matukoy kung ito ba ang rurok o ang hari ng mga disipulo. Pagkatapos ng lahat, si Philip ay hindi pa ganap na bihasa sa kontrol sa mga patakaran. Bukod dito, ang kabilang partido ay malinaw na may dalang kagamitan na maaaring maiwasan ang mga pagsisiyasat, na nakagambala sa kakayahan ni Philip sa pagdama. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Ipinalakpak ni Votico ang kanyang mga kamay sa itaas at sinabing, lumabas ka, aking mandirigma. Gamitin ang iyong pinakamalakas na lakas para patayin sila. Sa utos ni Votico, ikomunikasyon ang mga mata ni Fennel at Philip sa pasukan ng mansyon. Doon, isang figure ang bumaba mula sa langit na may napakalaking lamig at nakamamatay na aura. Ito ay isang babae na may halos perpektong figure. Siya ay itim na fitting na pamtitis at metal na pangproteksyon sa kanyang 4 na paa. May 2 scimitars na nakasabit sa kanyang baywang. Nakasuot din siya ng corset na nagpakita ng kanyang sexy at hot figure sa harap ng lahat. Siya ay may blonde na buhok at asul na mga mata. Ang itim na leather coat ay naka-v-neck na nagpapakita ng kanyang perpektong kurba sa ilalim ng araw. Kahit sinong lalaki ay hindi maiwasang mapalunok sa tanawing ito. Bukod dito, umindayog siya sa gilid habang naglalakad. Nagpakita siya ng malakas na kumpiyansa at kagandahan. Ang 2 scimitar sa kanyang baywang ay nakaukit ng larawan ng demonyo. Sila ay ginto at sumasalamin sa isang nakasisilaw na malamig na liwanag sa ilalim ng refraction ng araw. Ang pinaka nakakatakot na bagay ay ang mga demonyo sa mga scimitars ay nilalamon ang buhay ng tao, na mukhang napakakaiba at nakakatakot.
Panay ang titig ng babae kay Fennel at Philip sa buong panahon, parang babaeng leopardo na handang manghuli. Puno siya ng bangis. Bahagyang tumawa si Fennel at nakilala ang babaeng nasa harapan niya sa isang sulyap. Tinaas niya ang kanyang kilay at sinabi kay Votoko sa ibabaw ng puting kastilyo, "Votoko, todo-todo ka talaga ngayon para patayin ako. Pinakawalan mo pa siya. Hindi ka ba nag-aalala na hindi ko sinasadyang mapatay ang iyong pinakahinahangaan at paboritong sandata?" Votoko chuckled and said without concern, "Apollo, the outcome has yet to be determined. Siya ang banal na dalaga ng aking Hall of Evil, at ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa nakaraang grupo ng mga binagong tao. Caroline, gamitin mo ang iyong pinakamalakas na hakbang para patayin ang mga nanghihimasok na ito at magbigay ng pugay sa mga namatay na kasamahan ng Hall of Evil." Bahagyang tumango si Caroline, ang kanyang mga mata ay puno ng napakalaking hangarin sa pagpatay. Nanatili siyang nakilala kay Fennel. Si Fennel ang kanyang mortal na kaaway. Kabanata 2454. Iyon ay dahil pinatay ni Fennel ang kanyang kapatid na si Gordon gamit ang kanyang mga kamay. Si Gordon ang banal na anak at magiging tagapagmana ng Hall of Evil. Siya ang pinakamalamang na pagkakataong magtagumpay sa Evil God. Gayunpaman, namatay si Gordon sa mga kamay ni Fennel. Mula noong araw na iyon, si Caroline ay nag-aral ng husto at nagsasanay upang bumalik ang kanyang lakas. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataong ipaghiganti ang kanyang kapatid ngayon. Ganun din, tumingin si Fennel kay Caroline at tumawa ng mahina. "Mapagbigay talaga si Votoko para palabasin ka. Gayunpaman, labis akong nagulat pagkatapos na hindi kita makita sa loob ng 3 taon, ikaw ay talagang naging banal na dalaga ng Hall of Evil. Caroline, iniisip mo bang patayin ako gamit ang sarili mong mga kamay?" Malamig na hinugot ni Caroline sa kanyang baywang ang 2 gintong scimitars na nakaukit ng mga demonyo at sinabing, "Apollo, tiyak na papatayin kita ng sarili kong mga kamay para ipaghiganti ang aking kapatid. Kung ayaw mong mamatay ng masakit na kamatayan ngayon, isuko mo ang paglaban at sumuko sa ilalim ng aking mga talam." Habang sinasabi iyon, dinilaan ni Caroline ang kanyang mga labi na may matinding lamig sa kanyang mga mata. Napatingin si Fennel sa babaeng halos perpektong figure sa kanyang harapan. Sa lahat ng kanyang mga kurba ay mahigpit na nakabalot sa ilalim ng leather jacket, ang mga tanawing iyon ay lubhang nakapagpapasigla sa puso. Gayunpaman, nagbago si Caroline. Ang inosenteng maliit na batang babae mula sa nakaraan ay ganap na naging isang sangla ng Hall of Evil. Napangiti na lang si Fennel na may pagka-flirt at sinabing, "Caroline, ang perfect talaga ng katawan mo. Iniisip ko kung dahil ba sa napakaraming lalaki ang natulog mo." Nang marinig ito ni Caroline, sa halip na magalit gaya ng gusto niya, hinisyon niya ito at sinabing, "Apollo, walang silbi ang pagsisikap na pagilitan ako ng mga salita. Ngayon, tiyak na pupugutan ko ang ulo mo ng sarili kong mga kamay para ipaghiganti ang kapatid ko." Caroline, aksidente lang ang pagkamatay ng kapatid mo. Gusto niya akong patayin, kaya ang sarili ko lang ang kaya kong protektahan. Mali ba ang ginawa ko? Walang magawa si Fennel at nagtanong. Malamig na ngumuso si Caroline. Magaling mag-deny ang mga taga-silangan. Kahit anong sabihin mo ay walang kwenta. Nag-training ako ng husto sa loob ng 3 taon para lang ngayon. Apollo, mamatay ka. Oh, nahiya ka na ba sa galit? Napangiti ng mahina si Fennel. Holy Maiden of the Hall of Evil. Hehe, nakakatuwa. Tanghali, ang iyong kapatid ay ang banal na anak ng Hall of Evil, at ikaw na ngayon ang banal na dalaga. Parang walang katapusan talaga ang sama ng loob ko at ng Hall of Evil. Kung ganoon, maaari lang akong mag-ambag sa kabutihang panlahat ngayon at ipadala sa iyo upang makasama muli ang iyong kapatid. Tumahimik ka. Apollo, nararapat kang mamatay. Sa wakas ay hindi na nakapagpigil pa si Caroline. Hinawakan niya ang 2 Golden Devil Scimitar sa kanyang mga kamay at galit na nilasla si Fennel sa isang krus. Gusto niyang putulin ang ulo ni Fennel sa suntok na ito. Tumingin si Philip sa gilid at napagtanto na hindi talaga simple ang lakas ni Caroline. Hindi bababasa, mas malakas siya kaysa sa lahat ng mga kaaway na nakatagpo niya ngayon. Siya ay may lakas ng isang disipulo sa ika-5 sona. Ngumiti lang si Fennel at sinabing, "Interesting. Ang iyong lakas ay bumuti." Sa sinabi nito, ang 2 Golden Devil Scimitars ay nagbanggaan ng isang malakas na kalansing. Isang natitirang anino na lang ang natitira sa kinatatayuan ni Fennel kanina. Pabalik-balik siyang umiwas ng patagilid, iniiwasan ang brutal na pag-atake ni Caroline sa bawat pagkakataon. Si Caroline ay nagpatuloy sa isa pang pag-atake sa bawat oras, at ang kanyang layunin sa pagpatay ay tumataas.
Tanging maliwanag at makakapal na gininto ang sword lights lang ang makikita, sinabayan pa ng galit na sigaw ni Caroline. Apollo, duwag ka. Huwag ka lang magtago. Hakbang at mamatay. Galit na umungol si Caroline at patuloy na hinahabol si Fennel na kumari pa ng takbo. Ang Moldite na si Apollo ay umiiwas sa laban. Kasuklam-suklam. Kabanata 2455. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, nasa passive mode si Fennel habang ang mga galaw ng pagpatay ni Caroline ay naging mas brutal, matindi, at mas mabilis. Kung magpapatuloy ito, maaga o huli ay papatayin ni Caroline si Fennel. Gayunpaman, ang lahat ay nasa kamay ni Fennel. Sa nakalipas na 3 taon, pinagsusumikapan ni Caroline ang kanyang kakayahan. Masasabing umabot na siya sa punto na ang 2 Golden Devil Scimitars ay mga extension ng kanyang mga kamay. Ang gusto lang niya ay ipaghiganti ang kanyang kapatid at hugasan ang kahihiyan ng pamilya Tapper. Ang mga gintong blades at ang figure ni Caroline na nakasuot ng itim na katad ay nagpakita ng isang mahusay at agresibong imahe. Habang patuloy na inaatake ni Caroline sa loob ng 5 minutong sunod-sunod, nanatiling nasa depensa si Fennel. Umasa lamang siya sa mga pisikal na pamamaraan para makaiwas sa mga pag-atake. Kasabay nito, napagmasdan niya ang pamamaraan ng talim ni Caroline, pati na rin ang mga banayad na paggalaw at ang bawat hampas upang maunawaan ang kahinaan ni Caroline. Si Fennel ang unang tao na madaling makaiwas sa gayong may sensinang pag-atake mula kay Caroline. Iyon ay dahil ang sinumang lumaban kay Caroline noong nakaraan ay maaaring tumagal ng maximum na 2 minuto sa ilalim ng kanyang mga malalakas na pag-atake. Dahil sa matagal na pag-ataking ito nang walang tagumpay, mas uminit ang dugo ni Caroline. Takot na takot sa kamatayan ng Moldite na si Apollo na ito, ha? Bakit niya siya iniiwasan? Ang kanyang mga talim ay ilang beses na naglaslas sa mga vital point ni Fennel, ngunit sa bawat pagkakataon, naiiwasan ni Fennel ang kanyang mga pag-atake. Lalong naging balisa at galit si Caroline. Sa katunayan, ang mga kakayahan ni Caroline ay talagang isa sa pinakamahusay sa lahat ng makapangyarihang dakilang sugo sa 12 Sacred Hall. Sa kasamaang palad, nakaharap na siya ngayon sa Sun God ng Hall of the Sun, isang pag-iral na nagdulot ng takot sa 12 Sacred Hall. Matapos ang 5 minutong bakbakan, hindi pa rin kumikibo si Fennel. Galit at nabalisa si Caroline. Gaano man niya ito salakayin, madaling makaiwas ang kabilang partido, at tila halata na ang kinalabasan ng labanan. Apollo, duwag ka. Bakit hindi ka kumikilos? Ganyan bang duwag ang mga taga-silangan? Umungol si Caroline, ngunit hindi tumigil ang mga Golden Devil Scimitar sa kanyang mga kamay dahil dito. Bahagyang tumawa si Fennel sa sandaling ito, at isang mahinang tiwala ng ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Ang kanyang pacing at dodging movements ay naging mas relaxed. Iyon ay dahil nakita niya ang pagiging escrimador ni Caroline at ang mga kahinaan ng kanyang mga pag-atake. Ngayon, sa opinyon ni Fennel, ang 2 Golden Devil Scimitar sa mga kamay ni Caroline ay walang alinlangang mga laruan ng mga bata. Sa sobrang tensyon at matinding pag-atake, nagsimulang pawisan ang maselang katawan ni Caroline. Puno ng pawis ang kanyang noo, at nakikitang humihingal. Panay ang kabog ng dibdib niya, mukhang nakakaakit. Samantala, mahinahong tumayo si Fennel, mahina umiling kay Caroline, sinabing, Caroline, hindi ko kalaban ang kapatid mo, at hindi rin ikaw. Ipinapayo ko sa iyo na huwag gumawa ng parehong pagkakamali ng 2 beses. Sobrang pinahahalagahan kita. Hindi pinahahalagahan ng boto ko ang iyong buhay, ngunit mahal ko. Bakit hindi ka sumali sa Hall of the Sun sa halip? Sa panaginip mo, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Galit na sigaw ni Caroline, punong-puno ng killing intent ang mga mata. Kasabay nito, binitawan niya ang kanyang pinakamalakas na suntok gamit ang 2 Golden Devil Scimitar sa kanyang mga kamay at nilasla sa leeg ni Fennel. Ang pag-ataking ito ay naglalaman ng lahat ng lakas na maaari niyang tipunin. Gayunpaman, mahinang umiling si Fennel at nilalas ng husto ang Fuchsia Longsword sa kanyang kamay. Isang itim na liwanag ang sumikat sa kalangitan at parang kidlat papunta kay Caroline. Nanlamig ang gilid ng kanyang mga mata, at bigla siyang tumalikod para iwasan ito. Gayunpaman, ang sumunod ay isang sipa mula kay Fennel. Bang! Walang awa, malakas na dama po ang sipa na ito sa dibdib ni Caroline. Ipinadala nito ang napakarilag na dilag na may malademonyong figure na lumilipad palabas. Malakas siyang bumagsak sa lupa at gumulong-gulong ng ilang beses. Pagkatapos, tumigil sa pag-ikot ang katawan ni Caroline. Tatayo na sana siya para ipagpatuloy ang pag-atake ng isang itim na ilaw ang bumungad sa kanya at nabasag ang 2 Golden Devil Scimitar sa kanyang mga kamay. Kabanata 2456. Flatter.
Nasira ang dalawang gintong Devil Scimitar sa ilalim ng Fusha Longsword ni Fennel. Napanatili pa rin ng mga kamay ni Caroline ang posture ng paghawak sa dalawang scimitars at gustong umatake, ngunit ngayon, nakaluhod na siya sa isang tuhod at hindi nang ahas na kumilos. Iyon ay dahil ang Fusha Longsword sa kamay ni Fennel ay 1 sentimetro lamang ang layo mula sa makatarungang leeg ni Caroline. Hanggat si Caroline ay gumawa ng kaunting paggalaw, ang Fusha Longsword na ito ay puputulan sa kanyang leeg at agad siyang papatayin. Masasabing perpekto ang swordsman ni Fennel. Ang kanyang mga galaw ay ginawa sa isang lakad. Sa isang welga lang, direkta niyang pinabagsak si Caroline. Kung gugustuhin ni Fennel, maaaring tumagos ang hampas na ito sa leeg ni Caroline at agad siyang napatay. Bakit? Bakit ako natalo? Nag-ensayo ako ng husto sa loob ng 3 taon. Bakit? Tiningnan ni Caroline ang mga sirang Golden Devil Scimitars bago siya tumangala sa matangkad na figure na may araw sa likuran niya. Mula sa kanyang pananaw, mukhang Diyos si Fennel sa sandaling ito. Dahil sa gininto ang sikat ng araw sa likod niya, ang malamig na aura na iyon ay nagpagayak sa kanya na lumuhad at sambahin siya. Gayunpaman, hindi niya matanggap ang resulta sa kanyang harapan. Nawala siya. Ang mga resulta ng 3 taong mahirap na pagsasanay ay hindi kung saan ang pagbanggit sa harap ng lalaking ito. Isang galaw lang ay natalo na siya. Nakakatakot ang lalaking ito sa harapan niya. Ito ba ang lakas ng Sun God Apollo? Tuluyan nang nawala ng kumpiyansa si Caroline at malumanay na napaupo sa lupa, nawawala ng pagnanasang maghayganti ang kanyang mga mata. Iyon ay dahil alam niyang kamatayan ang kakaharapin niya. Kaya, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, Apollo, patayin mo ako kung gusto mo, natalo ako. Napatingin si Fennel sa blonde na dilag sa kanyang harapan na nakapikit at naghihintay ng kamatayan. Inalis niya ang mahabang espada at nakangiting sinabi, Caroline, alam mo ba ang katotohanan noon? Ipinikit ni Caroline ang kanyang mga mata, nagtatakang tumingin kay Fennel, at nagtanong, Apollo, ano ang ibig mong sabihin? Huwag mo akong subukang linlangan. Ngumiti si Fennel, tumingin kay Votico na nakatayo sa ibabaw ng puting kastilyo sa di kalayuan, at sinabing, ang pagkamatay ng iyong kapatid ay ang lahat ng ginawa ni Votico. Iyan ang katotohanan. Nakahanap ka ng maling tao na paghigantihan mo. Si Votico ang tunay na mamamatay tao ng iyong kapatid. Boom! Sumabog sa isip ni Caroline ang sinabi ni Fennel. Ano? Ang evil god ang pumatay sa kapatid niya. Hindi. Imposible. Hahaha, kasuklam-suklam na Apollo. Dahil natalo ako, pwede mo na akong patayin, pero huwag mo akong linlangan. Paanong si Lord Votico ang tunay na mamamatay tao ng kapatid ko? Ayaw maniwala ni Caroline. Alam ni Fennel na hindi naniniwala si Caroline, kaya kinuha niya ang kanyang telepono at inilabas ang surveillance video mula noon sa tulong ng strategist. Pagkatapos ay ibinato niya ang kanyang telepono kay Caroline. Nang makita ni Caroline ang video, napatulala siya. Paano ito mangyayari? Siya ay talagang nagtatrabaho bilang isang sandata sa ilalim ng mamamatay tao na pumatay sa kanyang kapatid sa loob ng 3 taon. Nag-aalala si Votico na papalitan siya ng iyong kapatid, kaya bakit lumaki ang iyong kapatid, binalak niyang patayin siya at gusto niya akong iframe para dito. Malamig na sabi ni Fennel habang nakatingin kay Votico at sinabing, Votico, kasuklam-suklam ka talaga. Tumawa si Votico at sinabing, hahaha. Apollo, hindi ko inaasahan na mayroon ka ng surveillance footage mula noon, ngunit hindi mahalaga. Alinmang paraan, patay ka ngayon. Galit na sinulyapan ni Votico si Caroline na nakaluhod sa lupa. Kinalaban ako ng kapatid mo noon kaya pinatay ko. Gusto mo bang kalabanan mo rin ako? Puno ng galit at kawalang paniwala ang mukha, nilingon ni Caroline si Votico. Iyon ang evil god na kanyang iginagalang, ngunit talagang pinatay niya ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Nang mawala sa pag-iisip si Caroline, tinawanan ni Votico si Fennel at sinabing, Apollo, sino sa palagay mo ang susunod na haharap sa iyo? Sa sinabi nito, bumukas ang pinto ng puting kastilyo. Lumitaw ang dalawang matipunong figure na puno ng hangarin sa pagpatay na sumisikat ang araw sa kanilang likuran. Kasabay nito, dahan-dahan ding lumabas ng pinto si Votico. Hari ng Underworld, Hades. Masamang Diyos, Votico. Isa pa, ang Diyos ng kamatayan sa isang itim na damit, si Andrew. 3 sa pinakamakapangyarihang Diyos ng kanluran ang dumating. Kabanata 2457. Hindi kumibo si Fennel at Philip at bahagyang tumingin sa direksyon ng pasukan ng kastilyo. Ang kanilang mga matalim na titig ay dumaan sa mga gwardya ng Hall of Evil, na umalangaw-ngaw na may nakagigigil at nakamamatay na layunin. Sa likod ng mga gwardya, 3 figure ang magkatabi.
Ang tatlong figure ay iba-iba sa taas at lakas, ngunit ang kanilang tumataas na kay-abangan ay nagpatakot sa lahat na tumingin sa kanila ng direkta. Walang nangahas na gumawa ng anumang hula. Ang ganitong mga dominanteng aura ay kay-abangan na maaari lamang mabuo ng mga taong nanatili sa posisyon sa mahabang panahon. Nagningning ito mula mismo sa kanilang mga buto. Imposibleng magpeke. Bukod dito, may mga kingly aura na dumaloy sa kanila. Ang gayong makaharing aura ay matatagpuan din sa Fennel, na nasa parehong antas. Sa pintuan ng puting kastilyo, ang tatlong figure ay nakatayong may pagmamalaki. Sa layong 100 metro, nakipag-eye contact sila kay Fennel. Isang pagsabog ng hindi nakikitang mga kislap ang kumalusko sa hangin. Ito ang paghaharap sa pagitan ng mga titig at aura ng makapangyarihan. Ang di nakikitang paghaharap na ito ay nagdulot ng isang malaking pakiramdam ng pang-aapi na pinigilan ang kapaligiran sa loob ng radius na 100 metro. Ang buong kalawakan ay parang nabigitan ng 1,000,000 libra ng mga malalaking bato na naging dahilan para makahinga ang mga tao. Ang mga gwardya mula sa Hall of Evil ay nakatayo sa gitna at naramdaman ang pang-aapi na dulot ng hindi nakikitang mga kislap na nagpainit sa kanilang lahat. Pinagpawisan sila ng tense na ito, at walang nang ahas na gumalaw. Ang kapaligirang ito ay napaka-tense na naging dahilan upang manginig ang isa. Ito ang paghaharap sa pagitan ng mga Diyos. Ang tatlong Diyos ng 12 Sacred Hall ay nakatayo sa mga tarangkahan sa sandaling ito. Sa buong underworld ng kanluran, sila ang tiyak na pag-iral. Sila ay isang simbolo ng kaluwalhatian at karangalan. Kinakatawan nila ang buong kanlurang mundo. Ang bawat Diyos ay may kani-kanyang katangian at paraan upang mangibabaw sa kanluraning mundo. Ang kanilang pag-iral ay ang simbolo ng kanluraning mundo. Bukod dito, sa lahat ng digmaan sa kasaysayan ng kanluran, hindi kailanman nagkaroon ng tatlong Diyos na nagsama-sama. Nagkaroon sila ng iisang layunin sa pagkakataong ito, na harapin ang Sun God Apollo. Naramdaman din ni Fennel ang hindi pa nagagawang presyo. Ang pagkakaroon ng tatlong ito na magsanib puwersa upang labanan siya ay sapat na upang ipakita na ang tatlong pangunahing madilim na puwersa ng 12 Sacred Hall ay hindi na siya kayang tiisin. Habang nakatayo ngayon, walang reinforcement sina Fennel at Philip. Maging ang backup na plano ng strategist ay magtatagal bago makarating. Bago iyon, dapat makayanan ni Fennel at Philip ang pag-atake ng tatlong Diyos. Sila ay lalaban sa tatlong Diyos ng kanluran. Ito ay isang bagay na halos hindi pa nangyari sa kasaysayan ng madilim na mundo ng kanluran. Karaniwan, ang mga Diyos ng kanluran ay may sariling mga teritoryo at jurisdiction. Sa pangkalahatan, bihira silang nagtutulungan o nagkita-kita sa isa't isa, lalong hindi nagsanib puwersa laban sa ibang tao. Gayunpaman, tatlong Diyos ang kumikilos ngayon. Makikita na nagdesisyon si Vatico na lipulin si Fennel. Upang mapag-isa sina Hades, ang Diyos ng Underworld, at si Andro, ang Diyos ng Kamatayan, hindi nakakagulat na si Vatico ay tila walang takot sa simula pa lamang. Nahulog pala si Fennel at Philip sa bitag ni Vatico. Kabanata 2458. So, Apollo, ano sa tingin mo? Hindi mo akalain na makakakita ka ng ganito karangyang line-up, di ba? Gaya nga ng sabi ko, papatayin kita ngayon kahit anong mangyari. Nagbayad ako ng malaking halaga dahil sa iyo. Sana hindi binaygo mo ako. Tumawa si Vatico, puno ng panginginig ang mukha. Kasama ng kanyang mga mata na puno ng mamamatay tao na layunin, ito ay nagpaparamdam sa mga tao ng pagkasuklam mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway ni Vatico ang kanyang kamay, at ang mga gwardya sa kastilyo ay naghiwalay upang bigyang daan ang tatlong Diyos. Ang tatlong figure ay lumundag na may hangarin sa pakikipaglaban, habang ang kanilang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Fennel at Philip. Sumibol din sa mga mata ni Fennel ang fighting intent, ang kanyang tingin ay naging sobrang init. Ang hindi pa nagagawang tense na ito ay nagiging sanhi ng pagnipis ng oxygen sa lugar. Nahirapang huminga ang mga bantay ng Hall of Evil. Para silang sinasakal. Ang kapaligiran sa lugar ay pinukaw ng 4 na figure hanggang sa malapit na itong masira. Sa oras na ito, kahit kailan walang ingat na pagkilos ay maaaring mag-trigger ng labanan na sapat na upang sirain ang isang lungsod. Ang labanan ng mga Diyos. Ito ay hindi nabalitaan sa madilim na kasaysayan ng kanluran. Ang bawat naitala na labanan sa pagitan ng mga Diyos ay isang pagdanak ng dugo na sumire sa lahat. Ngayon, may 4 na Diyos dito. Sa sandaling sumiklab ang isang labanan, ang buong Senador Donna ay sasabog sa apoy ng digmaan. Bukod dito, sa isang pagharap lamang, isang layunin ng labanan na tumagos sa kaibuturan ng kaluluwa ay sumabog. Pagkatapos ng maikling paghaharap, ang tatlong Diyos ay sa wakas ay lumabas sa karamihan ng tao ng sabay-sabay at naglakad sa kalsada.
Ang maindayog nilang mga yabag sa lupa ay parang mga mabigat na martilyo na pumipintig sa puso ng lahat, dahilan para mapasinghap sila. Parang tumaas pa ng konti ang takbo ng kabilang partido, sisubog ang puso ng lahat at mamamatay sila sa marahas na kamatayan. Ito ang paggamit ng mga alituntunin ng mundo. Kabog, kabog, kabog. Sa nakakatakot na tunog ng mga yabag, pumalakpak si Vatiko. Ang palakpakan ni Vatiko at ang sarkastikong ngiti sa kanyang mukha ay nagpakita ng kanyang pagtitiwala sa paunang natukoy na kalalabasan. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, Apollo, nakakita ka na ba ng ganoong karangyang line-up? Inihanda ko ito lalo na para sa iyo, at sana ay magustuhan mo. By the way, after this battle, hahatiin sa aming tatlo ang Hall of the Sun. Ano sa tingin mo? Tiwala at mayabang. Hindi niya pinansin si Fennel. Sa opinyon ni Vatiko, gaano man kalakas si Apollo, isa lang siyang Diyos. Samantala, nakipagsanib puwersa siya sa dalawa pang Diyos. Kahit na ang taga-silangan sa tabi ni Apollo ay makapangyarihan, malamang na hindi niya naabot ang kaharian ng isang Diyos. Kaya, walang dapat ikatakot. Sa mga Diyos, lahat ng iba ay nasa ilalim wala. Humalaklak si Fennel habang sinusulyapan sina Hades at Andrew. Aniya, talagang nakakaloka. Nagsanib puwersa talaga kayong tatlo para lang harapin ako. Vatiko, kilala ka talaga sa iyong kataksilan at tuso. Ang iyong reputasyon bilang ang evil god ay karapat-dapat. Hahaha, Apollo, huli na para ma-realize mo iyan ngayon. Sapat na tayong tatlo para patayin ka. Huwag kang mag-alala. Dahil isa kang ring Diyos, iiwan ka namin ng buong katawan at hahayaan kang mamatay sa labanan ng may karangalan. Ngumiti ng masama at panunuya si Vatiko. Kabanata 2459. Mamatay sa labanan. Hehe. Tingnan natin kung may kakayahan kang gawin iyon, kung gayon. Ngumisi si Fennel na parang walang pakialam sa pinagsamang puwersa ng tatlong Diyos na nasa harapan niya. Nagdilim ang mukha ni Vatiko sa mga salitang iyon. Pagkatapos, sumili ang isang taksil ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Aniya, Apollo, sa tingin mo ba ay makakatakas ka sa pinagsamang pagsisikap nating tatlo? Ito ba ay sa tulong ng iyong kaibigan sa tabi mo? Ngayon ko lang nakita ang lakas niya. Hindi ito umaayon sa pamantayan ng isang Diyos. Ang pakikitungo sa iyo at sa isang bata na hindi isang Diyos ay magiging isang piraso ng cake para sa amin. Napangiti si Fennel at sinulyapan ang kalmadong si Philip sa tabi niya. Sabi niya, minamaliit ka nila. Napangiti si Philip. Ang kanyang mga mata ay nasa Hades at Andrew mula pa noong una. Hades, nagkita na tayo sa wakas, sabi ni Philip sa sandaling ito. Si Hades, ang hari ng underworld, ay naka-cross arm sa kanyang dibdib. Siya ay matipuno at malakas na may isang pare ng nagyayelong mga mata, na kamukha ng aktwal na hari ng underworld. Dahil dito, gusto ng mga tao na lumuhad at sambahin siya. Kumunat ang noo niya at nagtanong, kilala mo ba ako? Ngumiti si Philip at sinabing, I do. Ilang beses na kaming nag-cross ang landas sa isa't isa. Nandito ako sa Senador Donna lalo na para sa iyo at sa Evil God. Nagulat si Hades sa mga salitang iyon. Then, may napagtanto siya at natatawang sinabi, ikaw ba si Philip Clark? Tama, sagot ni Philip. Sa sinabi nito, si Andres, ang Diyos ng kamatayan na nababalot ng malawak na itim na damit at may hawak na karit sa kanyang kamay, ay tumingin sa gilid at tinitigan si Philip. Kahit sikat na araw, hindi maaninag ang mukha ni Andrew sa ilalim ng malapad na talukbong. Ang buong mukha niya ay tila natatakpan ng itim na ambon. Tanging ang kanyang mapupulang mga mata lamang ang nakikita, na kumikinang sa isang makamulto na liwanag. Ngumiti si Hades at sinulyapan si Fennel bago muling bumaling ang mga mata niya kay Philip. Sabi niya, very good. Hindi ko inaasahan na magkikita kami ng ganoon kaga. Ito ay magliligtas sa akin ng maraming problema, kung gayon. Maaari mong ibalik sa akin ang bagay na ninakaw sa akin ng kapatid mong si Hannah Clark ngayon. Bahagyang nagtaas ng kilay si Philip at nakangiting sinabing, Hades, regalo yan ng kapatid ko sa akin. Kung gusto mo, puntahan mo lang. Pero bago iyon, talunin mo muna ako. Mayabang. Nangingibabaw. Nagdilim ang mukha ni Hades sa mga salitang iyon. Kabilang sa 12 sacred halls ng kanluran, ang Hall of the Underworld ay isa sa mga nangunguna sa kanilang pag-iral. Si Hades ay isa rin sa mga Diyos na pinakakinatatakutan at sinasamba. Maging sina Andrew at Vatiko ay mahina kaysa sa kanya. Ngayon, isang lalaki mula sa silangan ang naglakas loob na sabihin sa kanya ang mga matatapang na salita. Mabuti. Napakahusay. Hinahangaan ko ang iyong katapangan, ngunit ang tapang ay dapat na proporsyonal sa lakas. Malamig na sabi ni Hades na punong-puno ng mapagmataas na layunin ng pakikipaglaban sa kanilang mga mata.
Kasabay nito, ang mga mata ni Vatiko ay lumipat mula sa Fennel patungo kay Philip. Ito ang unang pagkakataon na binigyan niya ng pansin ang lalaking taga-silangan na ito ay may potensyal ng isang Diyos sa ganoong kalayuan. Kaibigan, hanga ako sa iyong tapang at lakas. Bakit hindi ka sumama sa Hall of Evil ko? Mapapanatili kitang ligtas, at hinding-hindi gagawin sa iyo ni Hades ang anumang bagay. Ano sa tingin mo? Ngumiti ng masama si Vatiko at inihagis ang isang sanga ng olibo. Tumingin si Philip sa gilid ng nakangiting si Vatiko at sinabing, sa tingin ko ay hindi. Vatiko, isa ka sa mga target ko. I thought it would take some effort to find you, pero hindi ko ine-expect na magkikita tayo ng ganun kabilis pag nagkataon ngayon. Kung ganoon, maaari kang mamatay ngayon. Nang marinig iyon, natawa si Vatiko at sinabing, anong sabi mo? Gusto mo akong patayin? Ikaw lang mag-isa. Kabanata 2460. Kalmadong tumango si Philip at sinabing, tama, ako na lang. Medyo interesado ako. May sama ng loob ba sa pagitan natin? Interesadong tanong ni Vatiko. Sumagot si Philip, kilala mo ba sina Martin Johnston at Bernard Johnston? Kumunat ang noo ni Vatiko, nag-isip ng mahabang panahon, at sinabing, may konting impression ako sa kanila, pero hindi ako masyadong pamilyar. Tumawa si Philip at sinabing, sapat na ang kaunting impresyon. Sumimangot si Vatiko na may lungkot sa kanyang mga mata at sinabing, kung ganoon, dapat kang mamatay na lang. Gayunpaman, ngumiti si Philip at sinabing, hindi. Ikaw ang mamamatay. Ang ganitong karangalan ay angkop lamang para sa mga kanluraning Diyos na tulad mo. Tinaas ni Vatiko ang kanyang kilay na may malamig na pagngisi. Ang talas ng dila. Salungat ito sa pangunahing katangian ninyo ng mga taga-silangan ang pagpapakumbaba. Inaasahan kong makita kung anong uri ng lakas ang mayroon ka para ipagmalaki ng husto. Makikita mo, malamig na sabi ni Philip. Kasabay nito, nagsimulang dumagsa sina Philip at Fennel. Dahan-dahan silang nakakalap ng kapangyarihan. Ang mga kalamnan at mga selula sa kanilang katawan ay nasa pinakamalakas na estado ng pakikipaglaban. Ang nakapangangilabot na layunin ng pagpatay na nagmula sa kanila ay sapat na upang mabigla ang tatlong Diyos sa kabilang panig. Sina Philip at Fennel ay laban sa tatlong Diyos ng kanluran. Ito ay isang pambihirang labanan na hindi pa naranasan ni Philip. Ang labanan ng mga Diyos ay parang labanan ng mga hari ng mga alagad sa silangan. Ito ay sapat na upang sirain ang mga lungsod. Ang isang pabaya na pagkakamali ay maaaring magdulot ng mga buhay. Dapat ayusin ni Philip ang kanyang pisikal na kondisyon sa pinakamahusay na posibleng estado. Kung hindi, baka sipin niya ang balde dito kapag hindi siya nag-iingat. Kung tutuusin, hindi naman mahina ang tatlong Diyos sa kabilang panig. Samantala, malayo sa gitnang lugar ng 12 Sacred Hall ng kanluran, ito ang pinakadakilang lugar ng underworld sa kanluran. Ang sagradong Mount Olympus. Ito ang palasyo ni Zeus, ang pinakamakapangyarihan, misteryoso, at sinaunang Diyos sa 12 Sacred Hall. Siya ang punong Diyos ng 12 kanluraning Diyos, ang hari ng mga Diyos. Sa sandaling ito, sa napakagandang lungsod sa Mount Olympus na sumasagisag sa kabanalan, hindi mabilang na mga taga-kanluran ang nagsasagawa ng karnabal. Araw-araw silang nagsulo-salo at namuhay ng walang pakialam. Gayunpaman, hindi nila alam na sa malayong lungsod ng Senador Dona, isang nakagigimbal na labanan na magpapabago sa buong western landscape ay malapit nang mangyari. Kasabay nito, sa isang gintong kastilyo na matatagpuan sa pinakasentro at maunlad na sagradong lungsod. Ang kastilyo ay itinayo sa estilong arkitektura ng kanluran, na may nakaukit na mga alamat sa mitolohiyang kanluranin sa mga dingding. Sa pangunahing bulwagan, ang mga mandirigma na nakasuot ng Golden Knight armor ay nakatayo sa magkabilang gilid na may mga polyek sa kanilang mga kamay. Sa unahan, sa itaas ng isang 19 na hakbang sa plataporma, isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang gintong trono. Nakasuot siya ng isang gintong korona sa kanyang ulo na kulay abo at may hawak na isang gintong thunderbolt na sibat na inukit ng mga nakakubling rune. Ang matanda ay isang gintong balabal at nakapikit ang mga mata sa pamamamahinga. Sa sandaling ito, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Lumitaw sa kanyang mga mata ang kidlat na kasing lawak ng karagatan. Pagkatapos, umalangaw-ngaw ang kanyang dumadagindong na boses sa buong palasyo habang sinasabi niya, ilabas ang utos ng aking punong Diyos. Pumunta ka agad sa Senador Dona at pigilan ang 4 na Diyos. Kabanata 2461. Bumalik sa puting kastilyo. Sa sandaling ito, ang tatlong Diyos ay humakbang pasulong upang harapin sina Fennel at Philip. Ang kapaligiran ay hindi karaniwang madilim. Maging ang hangin ay tila tumigil sa pag-ikot.
Nag-cross arm si Vatiko, ngini siya ng masama, at sinabing, Apollo, maganda ang panahon ngayon. Napakaangkop na ilayo ka sa magandang mundong ito. Naniniwala ako na ang laban ngayon ay sapat na upang maitala sa makasaysayang labanan ng mga Diyos sa 12 Sacred Hall. Mula ngayon, ang Hall of the Sun ay ganap na mawawala sa kanluran. Sa oras na iyon, isang bagong Diyos ang sasama sa atin. Ngumisi din si Fennel at sinabing, Vatiko, madaldal ka pa rin gaya ng dati. Dahil kayong tatlo ay nagsaanib puwersa, itigil na ang pangungulit at magsisimula na tayo. Pwede ka namang lumapit sa akin. Nagmamadali ako at wala akong oras makipaglokohan sayo. Humakbang si Hades sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay puno ng nakasisilaw na layunin sa pakikipaglaban. Aniya, gusto kong gawin ito isa-isa. Isa pa, gusto na naman kitang ipaglaban. Yung huling laban namin, draw. Sa pagkakataong ito, babaliin ko ang leeg mo gamit ang sarili kong mga kamay. Pagkatapos sabihin iyon, ang mga mata ni Hades ay puno ng napakalaking layunin ng pakikipaglaban. Tila walang pakialam si Vatiko. Ayaw niyang unang lumaban. Hindi mas maganda kung gusto ni Hades na magsisimula muna. Kung tutuusin, si Hades ang pinakamalakas dito. Siya at ang Diyos ng kamatayan ay mahina. Mas maganda kung si Hades ang mag-aalaga kina Fennel at Philip. Sa sandaling ito, ganap na handa si Fennel. Ang kanyang katawan ay todo tensed up sa kanyang pinakamalakas na estado ng pakikipaglaban. Pagkatapos ng lahat, siya ay nakaharap sa tatlong Diyos, at lahat sila ay nagtataglay ng lakas ng hari ng mga disipulo ng ikalimang sona. Hindi lubos na sigurado si Fennel sa pagharap sa tatlong ito. Si Philip naman, tumabi na siya para hindi siya kasali. Malinaw, sa opinyon ni Hades at ng iba pa, si Philip ay hindi karapat-dapat na labanan. Kaya naman, natural nilang binaliwala ang pag-iral ni Philip. Walang magawa si Philip, humakbang pasulong, at sinabing, nakalimutan mo na ba ako? Kumunat ang noo ni Hades at sinabi kay Philip, wala akong panahon para awayin ka. Hindi ka pa qualified para ipaglaban kita. Sa oras na ito, si Andrew, na hanggang ngayon ay hindi nagsasalita, ay tahimik na nagsabi, ayoko ng masyadong maraming oras, kaya't gawin natin ito ng magkasama. Si Apollo man o siya, bilasan mo ang laban. Ang Diyos ng kamatayan ay walang anumang damdamin tungkol sa buong pangyayaring ito. Handa siyang gumawa ng hakbang sa pagkakataong ito dahil ipinangako sa kanya ng Vatiko ang mataas na presyo. Kaya naman, mas pinili niyang sabay na umatake at tapusin ito ng mabilis. Sige, sabay na tayo. Napaisip si Vatiko at tumango. Noong una, gusto niyang labanan ito ni Hades at Apollo at tingnan kung maaari siyang umupo at umani ng mga siya. Gayunpaman, malinaw na nakita ni Andrew ang kanyang motibo. Nang matapos magsalita si Vatiko, binato ni Hades ng suntok si Fennel. Parang puting kidlat na tumama kay Fennel. Ang suntok na ito ay naglalaman ng pinakamalakas at nakakatakot na enerhiya. Pati ang espasyo sa paligid ng kanyang kamao ay nabasag ng hangin at lakas ng suntok. At saka, kasing bilis ng kidlat si Hades. Tinakpan niya ang layo na mahigit 10 metro sa isang kisap mata. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay sumabog sa isang malakas na impact. Ang isang ordinaryong tao ay hindi makakayanan ng gayong nakakatakot at napakapangit na layunin ng labanan mula kay Hades. Malamang na sila ay ganap na madudurog ng puwersa iyon sa lugar. Kabanata 2462. Naramdaman din ni Fennel ang napakalawak na rule energy na nakapaloob sa kamao ni Hades. Isang malakas na bug zone ng hangin ang umaalingaw-ngaw patungo sa kanya, at ang lakas ng presyo na dala nito ay naging dahilan upang ang mga tao ay umatras ng walang malay. Sa pangkalahatan, kahit isang alagad ng ikalimang sona ay madudurog sa ilalim ng suntok na ito. Gayunpaman, hindi lamang si Fennel ang hindi umatras, ngunit siya ay humakbang pasulong. Pagkatapos, sa isang malakas na sigaw ng labanan, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kanang kamao at naglabas din ng napakalakas na suntok. Sa sandaling iyon, ang mga ulap sa kalangitan ay nagpahayag ng isang pangitain dahil sa suntok ni Fennel. Isang kamao na nabuo ng mga ulap ay sumabog. Ito ang unang hakbang ni Hades. Kung pipiliin ni Fennel na iwasan ito, magiging dehado siya sa kanyang paninindigan, kaya harap-harapan lang niya ang kalaban. Bukod dito, gusto rin niyang makita kung ano ang naabot ng nakakatakot na antas ng lakas ni Hades nitong nakaraang taon. Kabilang sa 12 Diyos ng kanluran, maliban sa Diyos ng digmaan, si Hades ay tiyak na nabaliw sa labanan. Nang sumuntok si Fennel, nagini siya sa gilid sina Vatiko at Andrew. Sa labanan ito ng mga suntok, halatang dehado si Apollo. Gayunpaman, bang! Nagsalpukan ng dalawang kamao at nagbunga ng nakakagulat na tunog.
Ang tunog na iyon ay mas nakakabasa ng lupa kaysa sa isang pagsabog ng missile. Gamit ang dalawang kamao bilang sentro, isang nakakagulat na alon ng enerhiya ang sumabog at mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang mga bantay ng Hall of Evil ay lumipad mula sa epektong ito. Laking gulat ng lahat sa nakabibinging banggaan na ito ng mga kamao na hindi sila makapag-react. Naramdaman pa nila na parang tinutusok ng mabigat na martilyo ang kanilang mga dibdib. Ang ilang mas mahihinang gwardya mula sa Hall of Evil ay labis na nagulat sa epekto ng banggaan kung kaya't sila ay duguan at nahulog sa lupa sa isang patay na himatay. Ang banggaan pa lamang ng mga kamao ay nakagawa na ng napakagandang epekto. Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kakilakilabot ang susunod na labanan sa pagitan ng dalawa. Ang lugar na ito ay maaaring maging mga guho at hindi na umiral. Sa sandaling nagbanggaan ang dalawang kamao, sabay na napaatras sina Hades at Fennel. Dahil sa resultang ito, hindi makapagsalita ang lahat. Ito ay isang draw. Ngunit, hindi. Isang hakbang pa ang ginawa ni Hades kaysa kay Fennel. Sa labanang ito ng mga kamao, nagkaroon ng kalamangan si Fennel. Ang kinalabasan na ito ay lampas sa inaasahan ng lahat. Sa 12 Diyos, ang lakas ni Hades ay kitang-kita sa lahat. Sa ilalim ng gayong passive counterattack, talagang pinilit ni Fennel si Hades na umatras ng isang hakbang, na sapat na upang ipakita ang lakas ng Sun God Apollo ay hindi lamang sabi-sabi. Tumayo si Hades sa pwesto at tinignan ang kamao niya. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig nang sabihin niya kay Fennel, hindi ko akalain na pagkaraan ng ilang taon, ang lakas mo talaga ay mas mabilis na bumuti kaysa sa akin. Hindi masama, napakahusay. Ikaw lang ang karapat-dapat na maging kalaban ko. Habang naramdaman niyang umaagos ang dugo sa kanyang kanang braso bago ito manhid, mas tumindi pa ang mabangis na malayo at patayin sa mukha ni Hades. Tinanggal niya ang suot na jacket at basta na lang itinapon, ipinakita ang kanyang tanso at makapangyarihang katawan. Puno ito ng mga nakaumbok na kalamnan, at medyo maganda ang tanawin dito. Lalaban na si Hades ng buong lakas. Kabanata 2463. Sapat na sabihin, ang lakas ng suntok ni Fennel ay talagang ikinagulat ni Hades. Hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay nagtataglay ng ganoong kalakas na kapangyarihang sumasabog. Dahan daw ang sinimulan ni Hades ang kanyang lakas upang mailagay ang kanyang katawan sa pinakamalakas na kondisyon sa pakikipaglaban sa lalong madaling panahon. Ang mga sumasabog na kalamnan na iyon na kumikinang na may nakasisilaw na kinang ay nagpatahimik sa lahat. Naging seryoso si Hades. Kasabay nito ang pag-igting din ng kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, si Apollo, na maaaring pilitin siya sa isang dehado sa isang suntok lamang, ay karapat-dapat sa kanyang maingat na paggamot. Sabik siyang makita kung gaano talaga kalakas ang lalaking ito mula sa silangan. Sa sandaling ito, malamig din ang mukha ni Fennel. Bahagyang namamanhid ang kanyang kanang braso. Bagamat siya ang nangunguna sa suntok ngayon, ang presyo ay hindi kaya. Napakalakas pa rin ni Hades. Dapat niyang gamitin ang lahat ng kanyang focus at lakas para harapin si Hades. Kung hindi, ang resulta ay hula ng sinuman. Muli, galit na sigaw ni Hades. Nang hindi na hinintay na mag-adjust si Fennel, gumawa siya ng preemptive strike at sinugod si Fennel na parang kidlat. Sabay hagis ng pangalawang suntok niya sa mukha ni Fennel. Ang suntok na ito ay naglalaman ng higit na lakas. Hindi na mauulit ang dating eksena kung saan ang suntok niya ay napigilan ni Fennel. Siyempre, masasabi ni Fennel ang intensyon ni Hades, kaya hindi niya piniling umiwas. Itinaas niya ang kamao at muling sinuntok si Hades. Pareho pa rin silang nagpipigil. Alam nilang kung buong lakas silang lumaban, tiyak na magiging guho ang lugar na ito. Kaya, nakipag-away lang sila sa kanilang mga kamao sa ngayon. Gayunpaman, nang binato ni Fennel si Hades ng suntok, isang itim na multo na figure ay nakasing bilis ng kidlat na lumitaw sa tabi ni Fennel. Gamit ang isang karit sa kanyang mga kamay, hinampas niya ang dibdib ni Fennel. Ito ang killing move ni Death God. Ito rin ang pinakamalakas niyang atake. Ginamit niya ito para lang patayin si Fennel sa isang suntok. Siya ay nanunood mula sa gilid at sinamantala ang perpektong pagkakataon upang mag-strike. May suntok mula kay Hades sa harapan at sa tagiliran ng side mula kay Andrew. Kahit na isa si Fennel sa 12 Diyos, isang suntok lang ang kanyang naiwasan sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ng 2 Diyos. Dahil lahat sila ay mga Diyos, ang kanilang karanasan sa pakikipaglaban at oras ay napakatumpak. Nagawa na ni Andrew ang mga kalkulasyon bago siya tumama. Maaaring makaiwas si Fennel sa suntok ni Hades at makaranas ng slash mula sa side, o maiwasan ang side at makaranas ng suntok mula kay Hades. Kahit na ang alinmang pag-atake ay hindi makapatay kay Fennel, siya ay malubhang masusugatan.
Sa ganitong paraan, ang susunod na labanan ay magiging isang panig na sitwasyon. Kaya, sa kritikal na sandali na iyon, sa ilalim ng malaking itim na damit ng Diyos ng kamatayan at ang kanyang mukha na nababalutan ng itim na ambon, isang tinig na napakalalim na parang nagmula sa kailaliman ng impyerno ang nagsabi, Apollo, ikaw ang magiging sakripisyo ng aking Hall of Death. Gagawin kitang pinakamalakas na sandata. Ang Horus ay walang iba kundi ang Sun God. Kung maaari niyang kunin ang kanyang bangkay at gawin itong pinakamakapangyarihang sandata ng Hall of Death, kung gayon ang Hall of Death ay tatayo sa tuktok ng 12 Sacred Hall ng kanluran. Sa sandaling iyon, kahit na ang punong Diyos na si Zeus ay kailangang timbangin ang lakas ng Hall of Death. Gayunpaman, ngumiti si Fennel at nagtanong, sigurado ka bang mapapatay mo ako sa isang pinagsamang pag-atake? Kabanata 2464. Sa mga salitang iyon, nagdilim ang mukha ni na Andrew at Hades. Kaagad pagkatapos, sa kritikal na yugto, isang kamao na natatakpan ng apoy ang biglang sumabog sa likod ng Fennel. Ang isang mabangis na umaatungal na chimera ay naging isang bahid ng apoy mula sa likod ng Fennel at sumabog patungo sa Death God. Ginawa ni Philip ang kanyang paglipat. Sa sandaling umatake si Andrew, kumilos din siya. Para kay Hades at Andres, si Philip ay hindi isang Diyos at hindi karapat-dapat sa kanilang pansin. Gayunpaman, ang kakulangan ng atensyon na ito ay nagbigay daan kay Philip na samantalahin ang pagkakataon. Boom! Muling bumangga ang kamao ni Horus sa kamao ni Hades at nagdulot ng nakakagulat na tunog. Hindi na lang pinansin ni Fennel si Andrew dahil naniniwala siya kay Philip. Nang magkabanggaan ang mga kamao ni Fennel at Hades, ang chimera fist ni Philip ay nabasag din ng husto sa side ni Andrew. Klang! Isang nakakabinging metal na tunog ang sumabog sa lugar. At hindi pa tapos. Matapos ihagis ni Philip ang suntok, hinawakan niya ang Fuchsia Longsword na inihagis ni Fennel sa himpapawid gamit ang kanyang kabilang kamay at nilaslas ito ng mariin sa ibabaw ng ulo ni Andrew. Sa strike na ito, ang itim na swordlight ay nagdala ng napakalaking layunin ng pagpatay. Walang nakapansin na nang ihagis ni Fennel ang kanyang pangalawang suntok, nabunot niya ang Fuchsia Longsword na nakadikit sa lupa at pinalipad ito sa hangin. Ang kanyang mga galaw ay natapos sa isang lakad ng walang anumang pag-aatubili. Sa madaling salita, nahulaan na niya na may maglulunsad ng sneak attack. Klang! Napaatras si Andrew sa suntok ni Philip. Bago pa siya makapag-react, ang itim na Fuchsia Longsword ay humahampas na mula sa itaas ng kanyang ulo na may matinding lamig. Sa ilalim ng malawak na itim na talukbong, ang itim na ambon ay biglang lumundag. Isang pares ng nakasisilaw na pulang mata ang nakita. Nagmukha silang dalawang pulang ilaw. Isang dagandong na tila mula sa demonyo sa impyerno ang biglang umalangaw-ngaw. Ang Diyos ng kamatayan na si Andrew ay biglang itinaas ang side sa kanyang kamay at sinalubong ang hampas ni Philip. Klang! Ang mga matingkad na kislap ay sumabog na may napakalaking puwersa. Agad na napaatras si Andrew ng ilang metro dahil sa malakas na impact. Ibinagsak niya ang side sa kanyang kamay sa lupa, at ang side ay naghiwa ng biyak na ilang metro ang haba sa lupa. Nakakagulat sa mata. Sa gitna, nakatayo si Philip na may hawak na espada sa tagiliran ni Fennel. Magkasunod silang dalawa at nabuo ang pinakamalakas na defensive posture. Malungkot ang mukha ni Hades. Sinulyapan niya si Philip gamit ang espada at gulat na sabi, hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ka. Binabawi ko ang sinabi ko. May karapatan ka ring ipaglaban ako. Hindi inasahan ni Hades na magagawa ni Philip si Andrew sa pagkawala. Sapat na para ipakita na hindi mahina ang lakas ng kabilang partido. Kaharian ng mga Diyos. Mayroon din siyang lakas ng mga Diyos. Medyo namamanhid ang kanang kamay ni Andrew sa mga sandaling iyon. Itinaas niya ang side sa kanyang kamay, at mula sa itim na ambon sa ilalim ng kanyang talukbong, isang pares ng mga pulang mata ang nasilaw sa layuning pumatay. Sa paus at mababang masamang boses na parang demonyo, sinabi niya, napukaw mo ang interes ko. Gusto kong gawing pinakamalakas na sandata ng Hall of Death kayong lahat. Si Andrew ay nahulog sa isang frenzied fighting mode. Sa kabilang banda, tumaas ang kilay ni Voteco. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Philip. Mayroong ilang mga banayad na pagbabago sa kasalukuyang sitwasyon, ngunit hindi ito makakaapekto sa huling resulta. Kung ganoon, huwag tayong mag-aksaya ng oras at sama-samang umatake. Nagpasya si Voteco na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa isang iglap, puspusan na ang aura ng tatlong Diyos. Sa langit, biglang lumitaw ang tatlong espada ng pagkahari na sumamisimbolo sa mga hari ng mga alagad. Kabanata 2465. Ang paglitaw ng tatlong espadang ito ng paghahari ay nagpapakita na ang sumunod na labanan ay umabot na sa kasukdulan.
Ang tatlong espada ng paghahari sa himpapawid ay may iba't ibang hugis at kulay, at iba rin ang kapangyarihan ng mga tuntuning material na kumikinang at nakapaligid sa kanila. Itim na itim ang espada ng pagkahari ni Andrew ng Diyos ng Kamatayan at napapaligiran ng makapal na ambon. May pattern ng bungo ng Diablo sa espada na kumikinang na may nakasisilaw na pulang ilaw. Ang espada ng paghahari ni Hades ay ginto at parang espada ng kabalyero na may tatlong hiyas na nakalagay dito. Napapaligiran ito ng nakakatakot na layunin ng labanan. Sa kabilang banda, ang Sword of Kingship ni Vatico ay mukhang napakakaraniwan. Ito ay kulay abo ng walang anumang natitirang mga tampok. Ang tanging aspeto na dapat banggitin ay ang umuungal na kulay abong ulo ng Western Dragon sa dulo ng kanyang espada. Iba ang hitsura ng Western Dragon sa Eastern Dragon. Ang una ay may mahabang leeg, malaki ang ulo, at malaki ang tiyan na may pakpak, habang ang huli ay mukhang mahabang ahas. Ang mga ganitong larawan ay kadalasang makikita sa mga pelikula. Ang tatlong espada ng paghahari ay bumuo ng kani-kanilang larangan ng paghahari. Nag-hover sila sa hangin at sumabog na may pinakamataas na presyo ng enerhiya na nakakasira ng lupa. Ang aura at presyo ng tatlong espada ng pagiging araw ay napuno ng radius na higit sa 10 milya. Ito ang pinagkasunduan nilang nalimitahan ang larangan ng tatlo sa isang selyadong espasyo sa loob ng 12 milyang radius. Pagkatapos ng lahat, kung ilalabas nila ang kanilang buong kapangyarihan, hindi lamang ito 12 milyang radius, kundi 100 o higit pa. Nakatuon ang Horus sa tatlong espada ng pagkahari na lumitaw sa kalangitan. Tumingin siya kay Hades at sa iba pa, bumantong hininga, at sinabing, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Malamig na sabi ni Hades, Apollo, huli na ang lahat para magsisi o humingi ng awa. Ngayon, nakatadhana kang mahulog dito. Ang pagkamatay sa ilalim ng magkasanib na pagsisikap ng tatlong Diyos ay hindi isang hindi makatarungang kamatayan kundi isang karangalan sa halip. Karangalan. Ngumuso si Fennel at malamig na sinabi, dapat mong isagawa ang tawaging ito para sa iyong sarili. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Fennel ang kanyang kamay, at isang pulang dragon halberd ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Sa sandaling lumitaw ang pulang dragon halberd, napuno ito ng napakalaking layunin ng pakikipaglaban. Ang layuning ito ay hindi lamang ang kalooban ng sandata kundi ng may-ari din. Kasabay nito, isang pulang espada ng pagiging hari ang lumitaw sa kalangitan. Inilabas ni Fennel ang kanyang kapangyarihan sa pagiging hari at itinaas ang kanyang estado sa kaharian ng hari ng mga alagad. Ang langit ay nababalot ng bughaw na may iilan lamang na nakakalat na ulap. Ang pulang espada ng pagkahari ay humarap sa iba pang tatlong espada ng pagkahari sa hangin. Ang panggigipit mula sa tatlong espada ng pagkahari ay hindi nagtagal ay nadaig ang espada ng pagkahari ni Fennel. Naging mas madilim din ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Fennel. Bahagyang ngumiti si Hades at sinabing, Apollo, bagamat may lakas ng Diyos ang kaibigan mo, tila hindi pa siya nagtagumpay sa pagkamit ng kapangyarihan ng pagiging hari. Kung magpapatuloy ito, malalagay ka sa malaking panganib. Kabanata 2466. Ngumisi si Vatico at sinabing, akala ko napakalakas niya, pero pseudo-god pala siya, kaya walang dapat ikatakot. Ngayon, papatayin kita, Apollo, gamit ang sarili kong mga kamay. Nakataas ang kilay ni Philip habang nakatayo sa tabi ni Fennel. Tumangala siya sa apat na espada ng pagkahari at nagtanong na may mahinang ngiti sa kanyang mga labi, Has, paano ko pakakawalan ang espada ng pagkahari? Nakatagilid na tumingin si Fennel kay Philip at walang magawa, kailangan mong matugunan ang kanilang kondisyon at pagkakataon. Sa palagay ko ay hindi mo matrigger ang kapangyarihan ng pinagmulan ng pagiging araw ngayon. Panipi. Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, kung i-trigger ko ito, ano ang kahihinatnan nito? Nag-isip sandali si Fennel at sinabi, ayon sa mga katangian ng enerhiya at material na mga tuntunin sa iyong katawan, mayroon kang 5 nakikitang araw. Lahat ng 5 ay makakamit ang iyong kapangyarihan ng paghahari, ngunit pinaghihigpitan din nila ang isa't isa. Kaya, lohikal na pagsasalita, magiging mahirap para sa iyo na palitan ang kapangyarihan ng pinagmulan ng pagkahari. Kapag na-trigger, hindi ko alam kung anong klaseng kingship power ang mabubuo. Gayunpaman, ang lakas ay dapat na nakakatakot. Tumango si Philip bago siya tumingin sa tatlong Diyos sa tapat. Sabi niya, susubukan ko. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Fennel at sinabing, okay. Bibigyan kita ng 10 minuto upang subukan ito. Pagkatapos ng 10 minuto, kung wala kang magagawa, umalis ka sa lugar na ito at hayaan mong ako na ang bahala sa iba pa. Ang kanyang kahulugan ay halata. Kahit na siya ay lumaban ng buong lakas at namatay dito sa labanan, nais niyang umalis si Philip ng ligtas.
Sa sinabi nito, humakbang pasulong si Fennel, at ang kanyang katawan ay lumundag na may matinding hangarin sa labanan. Kasabay nito, ang halberd na hawak niya sa kanyang kanang kamay ay biglang pumutok sa pulang apoy, na bumubuo ng isang layer ng baluti sa ibabaw ng halberd. Pagkatapos, mula sa kanang kamay ni Fennel, dahan-daang kumalat ang apoy sa natitirang bahagi ng katawan ni Fennel upang bumuo ng isang layer ng pulang baluti. Patayin. Isang dumadagandong na dagandong. Ang figure ni Fennel ay naging isang bahid ng pulang ilaw na puno ng hangarin sa labanan habang sumugod siya patungo kina Hades, Bakugo, at Andrew. Siya ay lumaban sa pinagsamang pag-atake ng tatlong Diyos ng mag-isa. Ang gayong labanan ay sapat na upang maitala sa kasaysayan ng mga labanan ng mga Diyos sa kanluran. Umungol si Hades, mayabang. Apollo, ang pag-ahon laban sa aming tatlo ng mag-isa ay isang gawa ng kamatayan. Pagkatapos, sumabog si Hades sa lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban at sinisingil si Fennel upang labanan siya. Ang langit ay napuno ng anino ng mga kamao at sipa, pati na rin ang mga kislap at dagandong mula sa pulang dragon halberd sa kamay ni Fennel. Nang makita ito, inilabas ni na Andrew at Bakugo ang kanilang mga sandata at sumugod kay Philip na nakatayo habang nakapikit. Mula sa pakikipag-usap niya kay Apollo kanina, alam ni na Andrew at Bakugo na nagdedelusyon si Philip sa pag-iisip na naiintindihan niya ang mga patakaran ng paggamit ng pinagmumulan ng kapangyarihan ng pagkahari sa panahong ito. Sa napakalaking panginginig at masamang aura, ang dalawa ay sumugod kay Philip. Ang Horus ay pumailan lang sa hangin, at ang pulang dragon na halberd sa kanyang kamay ay tumama sa mga kamao ni Hades, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Naghiwalay sila pagkatapos ng banggaan. Napansin ni Fennel ang dalawang nagmamadaling lumapit kay Philip at umungal na nanlalaki ang mga mata, "How dare you?" Biglang, sa isang pulang guhit ng liwanag na puno ng malakas na presyo, itinaas niya ang pulang dragon halberd sa kanyang kamay at pinunasan sina Andrew at Bakugo. Ang buong kawalan ay napunit sa pamamagitan ng kapangyarihang lumabas mula kay Fennel. Naramdaman din ni na Andrew at Bakugo ang biglaang krisis at mabilis na umatras. Ang kawalan at lupa kung saan sila nakatayo kanina ay nawasak ng pulang dragon halberd sa kamay ni Fennel. Boom! Ang lupa ay sinabog ng pulang dragon halberd, at isang bangin na 12-dosenang metro ang haba at 1 metro ang lapad ay nabuo. Ang lupa ay pinaso na itim. Tiningnan ni Bakugo ang eksenang ito at nakaramdam ng takot. Napakalakas talaga ng suntok ni Apollo. Kung medyo late lang siya, baka naputol na ang braso niya. Pulang-pula ang mga mata ni Andrew habang nakatapak sa lupa. Sa isang kislap ng itim, ang side sa kanyang kamay ay humarap sa pulang halberd ni Fennel. "Anong tinitingin-tingin mo pa? Sabay nating atakihin siya." Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang malaimpyernong boses ni Andrew. Nagkatinginan sina Hades at Bakugo at nakiisa sa santukan. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Apollo ay lumampas sa kanilang imahinasyon. Kaya niyang lumaban sa tatlong Diyos ng mag-isa. Dapat siyang patayin ng mabilis. Kabanata 2467. Sa isang iglap, isang matinding labanan ang sumiklab sa lugar na ito. Kahit na mula sa 100 milya ang layo, ang nagngangalit na presyo at pagbabago-bago ng enerhiya ay maaaring madama mula sa labanang ito. Sa gitna ng labanan, ang mga pagbabago sa enerhiya ay mas malakas kaysa sa nakakatakot na puwersa ng pagsabog ng iba't ibang mga advanced na armas at missile. Ang puting kastilyo ay naging mga durog na bato. Ang buong lugar ng labanan ay isang pagkawasak ng nasusunog na lupa kung saan wala ni isang talam ng damo ang nakaligtas. Ang isang magandang asyenda ay naging biktima ng labanan at hindi na umiral. Samantala, nakita ng defense unit sa Senador Donna ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya dito sa pamamagitan ng satellite monitoring. Isang grupo ng mga tauhan ng depensa na nakasuot ng berdeng uniforme ay nagtipon sa isang silid ng pananaliksik na binabantayan ng husto. Ang silid ng pananaliksik ay puno ng mga elektron-ikong instrumento at kagamitan. Nagkaroon ng patuloy na daloy ng mga tao na pumapasok at lumabas. Ito ay isang sangay ng octagon. "Commander Chooks, magsumbong ka. Nakakita kami ng malaking presyo ng enerhiya at pagbabago-bago sa Clink Manor sa West Kirk Street. Hinala namin na ang mga Diyos ay nakikipaglaban doon." Isang kawani mula sa Spear Bureau ang tumayo sa sandaling ito at magalang na tumingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na may baluktot na ilong na nakatayo sa harap ng electronic screen. Nakasuot ng combat uniform na may badge ang lalaki, mukhang solemn at maringal. Isang pares ng brow na mata ang nakita sa electronic screen. Seryosong tanong niya, "Nalaman mo ba kung aling dalawang Diyos sila?" "Commander Chooks, hindi ito dalawang Diyos." Tumingin ang staff sa monitor at sinabing may takot sa kanyang nanlalaking mata. "Anong ibig mong sabihin?"
Naka-hawak nose chocks lumingon na may yelong mga mata. Isa siyang tipikal na taga-kanluran na may matangkad at nakakatakot na hitsura. Nagmamadaling sumagot ang staff, Commander Chocks, hindi ito dalawang Diyos. Ayon sa data ng pagsubaybay, mayroong hindi bababa sa 4 na Diyos. Ang buong electronic warfare room ay naging ganap na tahimik. Ano? 4 na Diyos ang nag-aaway. Paano kaya iyon? Kitawa-tawa lang. Ang huling labanan sa pagitan ng mga Diyos ay kinabibilangan ng 3 sa kanila, at ito ay Samire sa isang lungsod. Hanggang ngayon bawal pa rin. Noon ay naglabas ng Octagon ng pagbabawal upang ipagbawal ang mga Diyos sa pakikipaglaban sa sekular na mundo. Hindi hihigit sa 2 Diyos ang pinayagang makipaglaban. Iyon ay dahil ang gastos ay napakalaki. Naglabas din si Zeus ng kautusan ng punong Diyos na tahasang ipagbawal ang pakikipaglaban sa mga Diyos. Kung sakaling magkaroon ng anumang mga salungatan na hindi maaaring magkasundo, dapat silang pumunta sa palasyo ng punong Diyos sa Mount Olympus kung saan personal na mamamagitin si Zeus sa usapin. Si Commander Chocks ay puno ng pagkabigla sa sandaling ito. Isang away sa pagitan ng 4 na Diyos. Banal na si *T. Anong nangyari? Kung talagang sumiklab ang labanan, si Senador Dona ay titigil na sa pag-iral. Sariwa pa sa isipan ng lahat ng nakaraang pangyayari. Agad na tinignan ni Chocks ang monitoring data. Nang makumpirma niyang totoong nag-aaway ang 4 na Diyos, agad niya itong ini-report sa Octagon sa pamamagitan ng satellite phone. Ang malawak at solemne na Octagon ay may pinakamabigat na sistema ng pagtatanggol sa mundo. Kabanata 2468. Sa sandaling ito, sa isang sulok ng Octagon ay ang pinakamakapangyarihang combat command room sa buong Western world. Matatagpuan dito ang pinaka-advanced na mga sistema ng labanan, satellite system, defense system, electronic system, at marami pa. Kahit sa ang sulok ng mundo ay malinaw na makikita ng mga satellite at unmanned aircraft sa kalangitan mula rito. Siyempre, hindi matukoy ang ilang mga pinaghihigpitang lugar sa ibang mga bansa. Tense ang atmosphere dito. Parami ng parami ang mga tauhan na nagsimulang maging abala. Lahat ng tao sa gusaling ito sa sulok ay nakaalerto. Sa pinakasentro ng combat conference room, 5 tao ang nakaupo sa isang round table. Ang 2 taong namamahala ay 2 lalaking may kulay abong buhok. Ang 3 pa ay binubuo ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, isang binata, at isang nasa katanghaliang gulang na babae sa kanyang 40s. Sila ang 5 tao na namamahala sa battle command room sa sulok na ito ng Octagon. Maliban sa kanilang 5, nakaupo rin ang iba pang mga lalaki at babae na nakauniporme sa labanan, sa isang gilid ng conference room. Mataman silang nakikinig sa ulat. Ito ay isang hindi inaasahang pagpupulong na tila napakatindi. Ang matandang lalaki na may kulay abo na buhok sa pangunguna ay natatakpan ng mga badge ng kaluwalhatian sa kabuuan. Umupo siya ng tuwid habang nakakross ang mga kamay at daliri sa mesa, madilim at pangit ang ekspresyon. Sa kanyang likuran, may hawak na dokumento sa kanyang kamay ang isang babaeng assistant na nakasuot ng uniforme sa labanan na may magandang figure at blonde ang buhok niya. Ayon sa pinakahuling ulat mula kay Commander Chocks, mayroong isang kaso ng 4 na Diyos na nag-aaway sa Clink Manor. Kailangan nating pag-usapan ng mabilis ang mga hakbang sa pag-iwas. Kapag sumiklab ang labanan, maaaring maging impyerno ang buong Senador Dona. Laking gulat ng 4 pa nang marinig ang balita. 4 na Diyos ang nag-aaway. Hindi ba't ipinagbabawal ang pag-aaway ng higit sa 2 Diyos? Anong nangyayari dito? Puno ng pagdududa at pagtataka ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sinabi ng matandang nangunguna, ang partikular na sitwasyon ay iniimbestigahan pa rin. Ang layunin natin ngayon ay hindi alam kung bakit sumiklab ang labanan kundi kung paano ito haharap. Sa tingin ko ang 12 Gods of the West ay dapat matagal nang naaresto. Dahil sa ilang lakas, hindi nila tayo pinapansin. Lalo na nitong mga nakaraang taon, lalo silang naging hindi napigilan. Umaasa ako na makita silang magpatayan sa pagkakataong ito habang tayo ay nakaupo at umaani ng mga patay. Ang isa pang matandang nangunguna ay puno ng kayabangan at puot sa sandaling ito. Malinaw na kinasusuklaman niya ang 12 sacred hall ng kanluran. Pagkatapos ng lahat, walang institusyon ang magpapahintulot sa pagkakaroon na lampas sa kanilang kontrol. Sa lalong madaling panahon, ang command room ay nahulog sa isang mainit na talakayan. Sa huli, walang countermeasures ang napag-usapan. Pagkatapos ng lahat, ang labanan sa pagitan ng 4 na Diyos ay lampas sa sekular na mundo at nalampasan ang imahinasyon ng lahat. Kahit na ang pinaka-advanced na sistema ng depensa at armas ay hindi makakagawa ng malaking pinsala sa kanila. Ang tanging magagawa na lang ngayon ay pigilan sila bago pa huli ang lahat.
Sa sandaling ito, isang matangkad na lalaki na nakauniporme ng labanan ang nagmamadaling pumasok sa combat command room na may hawak na dokumento. Tumayo siya sa atensyon na may saludo at nagsabi, "Senior Commander Aubrey, ito ang utos ng punong Diyos mula sa Mount Olympus." Si Zeus, ang pinuno ng 12 Diyos, ay naglabas ng utos. Tiningnan ng matandang nangunguna ang dokumento. Ang kanyang ekspresyon sa wakas ay medyo lumuwag habang sinabi niya, "Very good." Agad na ipadala ang pinakamagandang pangkat ng labanan at ilagay ang isang lugar na 50 milya radius sa paligid ng Clink Manor sa mahigpit na depensa upang maiwasan ang mga Diyos na mawala ng kontrol. Bukod dito, ipasa ang aking utos na ipaalam sa pinuno ng Spear Bureau at dalhin siya sa lalong madaling panahon upang harapin ang krisis na ito ng mga Diyos. Kabanata 2469. Bumalik sa Horus at Philip. Sa sandaling ito, ang labanan sa pagitan ng Phenol at ng iba pang 3 Diyos ay umabot na sa rurok nito. Ang kalangitan ay puno ng nagngangalit na mga bagyo ng enerhiya, at ang lupa ay nawasak na. Lahat ay nasira, habang ang lupa ay nasusunog. Boom! Biglang sumabog ang nakakatakot na enerhiya. Isang maitim na figure ang lumipad palabas mula sa gitna ng enerhiyang bagyo na may nakakatakot na itim na ambon na umaago sa buong katawan niya. Ang Diyos ng kamatayan na si Andrew ay matagal nang nawala ang kanyang unang hitsura ngayon. Punit-punit ang balabal sa katawan at tumambad sa loob ng isang katawan na tila bangkay na naglalakad. Nababalot siya ng makapal na itim na ambon. Ang side sa kanyang kamay ay kumikinang na may itim na kinang at sumisikat sa nagngangalit na presyo ng enerhiya. Boom! Isang pagsabog. Sa kalangitan, isang makapal na kulog ang bumagsak sa gitna ng labanan. Lumipad palabas si Hades, at ang baluti sa kanyang katawan ay punit-punit. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinunasan ng dugong damaloy sa gilid ng kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at galit na layunin ng labanan. Gaano kalakas si Apollo? Mag-isa siyang lumalaban sa 3 Diyos, ngunit hindi pa rin siya dehado. Sa sandaling ito, sa gitna ng pinakamalakas na bagyo ng enerhiya, sina Phenol at Vatico ay nakikibahagi sa isang matinding labanan. Nahaharap sa malakas na pag-atake ni Phenol, si Vatico ay nasa palaging estado ng depensa. Hindi niya kayang lumaban. Ang bawat suntok at sipa mula kay Phenol ay naglalaman ng napakapangit na hangarin sa pagpatay at nangangalit ng enerhiya. Panalo na para sa kanya kung hindi siya matatalo. Bang! Biglang itinulak ni Phenol, na nasa galit na galit sa mga sandaling iyon, ang pulang halberd sa kanyang kamay pasulong. Ang halberd ay biglang nag-transform sa isang mahabang pulang dragon, mabangis na umungol habang ito ay sumugod sa Vatico. Sumimangot si Vatico at nakaramdam ng matinding krisis. Ang pulang dragon ay naglalaman ng mapanirang presyo ng enerhiya. Kung hindi niya ito maiiwasan, mapalayan siya kahit na siya ay nakaligtas. Sa sandaling nag-transform ang pulang dragon, ang nakapalibot na walang laman ay nakompres sa sukdulan ng nangingibabaw na enerhiya. Nagdulot ito ng kaluskos na parang basag na salamin. Damn it, Apollo. Huwag mong isipin na matatalo mo ako. Si Vatico ay umungal sa sobrang galit, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinakawalan ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Biglang lumitaw sa likuran niya ang isang malaking dark gray na anino. Ito ay multo ng isang mabangis na hayop. Mukha itong Western Devil. Ang buong katawan nito ay madilim na kulay abo, at mayroon itong isang pares ng berdeng mata na kasing laki ng mga parol. Nakakatakot at nakakabahala ang itsura ng mga berdeng mata. Nagulat din sina Hades at Andrew nang makitang inilunsad ni Vatico ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Para sa Vatico na mapilitan sa puntong ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kalakas si Apollo. Inipon ni Vatico ang kapangyarihan ng mga alituntunin sa buong katawan niya, at ang 10 metrong taas na madilim na kulay abong anino sa likod niya ay umungal din sa munting Horus sa lupa. Para itong dagandong ng isang nakakabinging hayop. Nagdulot ito ng takot at gulat sa puso ng mga tao. Nagkaroon din ng takot sa kamatayan. Pumunta ka sa impyerno. Umungol si Vatico at ikinaway ang kanyang kamay kay Phenol at sa pulang dragon. Ang madilim na kulay abo na anino sa likod niya ay gumawa ng parehong aksyon. Habang itinataas niya ang kanyang kamay, ang nagngangalit na madilim na kulay abo na ambon ay lumundag sa buong lugar. Ang mas malalaking parang hayop na kuko na sa 1 metro ang lapad ay tumama kay Phenol at sa pulang dragon na may mapanirang puwersa. Kabanata 2470. Boom! Ang malalaking dark gray na kuko ay bumangga sa umuungal na pulang dragon sa himpapawid at nagdulot ng nakakatakot na presyo ng enerhiya. Sa gitna ng dalawa, tila nabasag ang espasyo sa kanilang paligid. Sa isang malakas na puwersa, ang pulang dragon ay sumugod at tumago sa madilim na kulay abong ito pumailan lang sa mga kuko.
Kasabay nito, hinawakan ng multo ang pulang dragon sa himpapawid gamit ang isa pang kuko at sinubukan itong punatin. Gayunpaman, sa lupa, namumula ang mga mata ni Fennel nang pumasok siya sa full battle mode. Tinapakan niya ang lupa gamit ang kanyang mga paa at tumalon sa hangin. Pinaikot niya ang pulang halberd gamit ang kanyang kamay sa itaas ng kanyang ulo na nagdulot ng nakasisilaw na mga kislap ng pula. Pagkatapos, tumalon si Fennel sa hangin. Ang pulang dragon halberd sa kanyang kamay ay pumutok patayo sa malaking dark gray na multo. Sa welga na iyon, ang red dragon halberd, na sa una ay 2 metro lamang ang haba, ay biglang lumaki at pinalawak ng 12 metro ang haba at 1 metro ang kapal. Halos mabaliw si Votoko nang makita ang gayong lakas at pag-atake. Siya ay umungal at itinaas ang kanyang mga kamay upang harangan ang patayong hampas mula sa pinalaking pulang dragon halberd. Ang malaking dark gray na multo sa likod niya ay itinaas din ang mga kamay nito sa itaas ng ulo nito upang harangan ang nakamamatay na pag-atake mula sa pulang dragon. Boom! Isang tunog na parang nuclear explosion ang narinig nang bumangga ang mga braso ni Votoko sa red dragon halberd. Ang buong kalangitan ay napuno ng nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ng madilim na kulay abo at pulang apoy. Sa gitna ng banggaan sa pagitan ng dalawa, nabuo ang isang bilog ng enerhiyang bagyo at bomulong palabas. Ang ganitong mga pagbabago-bago ng enerhiya ay hindi mapipigilan kahit na sa mga larangan ng enerhiya ng pagiging araw mula sa 4 na Diyos. Sa isang maliit na bayan 12-dosenang milya ang layo, ang nagngangalit na pagbabago-bago ng enerhiya ay maaaring madama. Hindi mabilang na mga residente ang pumunta sa mga lansangan at tumingin sa hilagang kanluran. Ang langit doon ay tila natatakpan ng madilim na kulay abong fog at maapoy na pulang ulap. Oh my! Anong nangyayari? Ito ba ay isang lindol? Hindi. Nag-aaway ang mga Diyos. Ito ang mga Diyos. May sumigaw sa crowd. Ano? Nag-aaway ang mga Diyos. 12-dosenang milya ang layo mula dito. Ilang saglit, nataranta ang lahat ng residente sa maliit na bahay. Nagkalat ang lahat para tumakas. Ang krisis ng mga Diyos ilang taon na ang nakalilipas ay nag-iwan ng pangmatagalang anino sa kanilang mga puso. Samantala, ang kinalabasan ay napagpasyahan na sa gitna ng larangan ng digmaan. Ang lupa ay nasunog at nawasak. Ang buong layer ng ibabaw ay binaligtad. Isang pulang figure ang nakatayo pa rin sa lugar, at ang pulang dragon na halberd sa kanyang kamay ay nasilaw sa mga sparks. Sa kabilang banda, hingal na hingal si Votoko na may dugong tumutulo mula sa sulok ng kanyang bibig. Ang kanyang mga damit ay punit-punit na, kitang-kita ang gintong balute sa loob. Pinunasan ni Votoko ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at nakangising sinabi, Apollo, inaamin kong napakalakas mo, ngunit hindi ganoon kadali para sa iyo na patayin ako. Pagkasabi nun ay humakbang sila Hades at Andrew. Ang tatlo ay bumuo ng isang pagkubkob na may nagngangalit na hangarin sa pagpatay na umabot sa kanilang mga katawan. Mga Ginoo, hindi na natin maaantala pa. Dapat nating gamitin ang ating pinakamaganda para patayin si Apollo. Mungkahi ni Votoko, ang kanyang mga mata ay puno ng mabangis na panginginig. Tumango si Hades at sinabing, okay. Sa sinabi nito, ang kanyang mga mata ay nahulog kay Philip, na pinoprotektahan ni Fennel sa isang tabi. Nakapikit ang lalaking iyon na parabang sinusubukan pa rin niyang maramdaman ang pinagmulan ng kapangyarihan ng pagiging araw. Isang masamang premonition ang bumalot kay Hades. Hindi lang siya mapakali. Dapat nilang tapusin ito ng mabilis para maiwasan ang anumang aksidente. Kabanata 2471. Sa isang iglap, ipinakita ni Hades, Andrew, at Votoko ang kanilang pinakamalakas sa estado. Ang nagngangalit na pagbabago-bago ng enerhiya ay lumulubog sa kanilang paligid. Sa kalangitan, ang tatlong espada ng pagiging hari ay nagsimulang tumuktok sa sandaling ito. Apollo, ngayon ay minarkahan ang iyong kamatayan. Itigil mo na ang walang kwentang pakikibaka mo. Si Andrew ay nagsalita ng masama, at ang itim na ambon sa kanyang katawan ay lumundag ng malademonyo. Ang side sa kanyang banda ay kumikinang din ng isang itim na kinang at naglabas ng nabubulok na vibes ng kamatayan mula sa kailaliman ng impyerno. Ang pulang dragon halberd sa kamay ni Fennel ay nababalot ng nakapapasong pulang apoy. Malamig siyang tumingin sa tatlong Diyos sa kabilang panig at sinabi, sigurado ka bang mapapatay mo ako ng ganoon kadali? Apollo, aminado ako na napakalakas mo, pero laban sa ating tatlo, hindi ka makakaligtas kahit gaano ka pa katatag. Malungkot na sabi ni Votoko. Haha, tumawa si Fennel habang nakatingin kay Votoko at sinabing, Votoko, kahit mamatay ako ngayon, hindi ka rin mabubuhay. Kakalad ka rin kita kasama ko. Nang marinig ito, nanigas ang ekspresyon ni Votoko. Siya ay umungal, hinahanap mo ang kamatayan.
Sa sinabi nito, sumalakay si Vatiko. Isa itong killing move. Mabilis ding sumama sina Hades at Andrew. Muling sumiklab ang isa pang malawakang labanan. Nangunguna si Fennel sa umpisa, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang nahuhulog. Ang pinagsamang puwersa ng tatlong Diyos ay talagang hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Ito ay kahanga-hanga na si Fennel ay maaaring manatili sa loob ng 8. Sa pagtatapos, hindi na nakayanan ni Fennel. Ang mga pag-atake mula sa tatlong Diyos ay naging mas agresibo, at ang kanilang pagtutulungan ng magkakasama ay nagiging mas mahusay. Bang! Biglang pinalipad si Fennel sa pamamagitan ng suntok mula kay Hades at bumagsak ng husto sa lupa, na nag-iwan ng mahabang kanal. Ang Horus ay dumura ng isang subo ng dugo. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at tumayo, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa tatlong Diyos sa kabilang panig. Binawi ni Hades ang kanyang mga kamao, tumingin kay Fennel, at malamig na sinabi, Apollo, natalo ka. Kung magpapatuloy ito, mamamatay ka. Kahit na kaya mong protektahan ang taong nasa likod mo ngayon, hindi mo na ito magagawa ng mas matagal. Ngumisi din si Vatiko at sinabing, Apollo, napakawalang kwenta mo para umasa sa batang iyan para baguhin ang takbo. Ang paggamit ng pinagmulan ng paghahari ay hindi madali. Imposibleng maunawaan ang pinagmulan ng pagiging hari at makamit ang antas ng isang Diyos sa napakaikling panahon. Pagkasabi niyon, tumawa si Vatiko, puno ng pangungutya ang mga mata. Malamig ang mga mata ni Fennel. Hindi siya nagabalang tingnan ang kalagayan ni Philip sa likuran niya at humakbang lang ng ilang hakbang pasulong habang sinasabing, magawa man niya o hindi, paprotektahan ko siya hanggang dulo. Kung gusto mong lumaban, sumama ka sa akin. Hindi nagsisisi na tanga. Malamig na sumengot si Hades at biglang sumulpot na parang kulog. Sa kanyang pinakamalakas na hakbang sa pagpatay, sinipa niya ang ulo ni Fennel. Bumaba rin si Vatiko mula sa langit na parang isang napakalaking anino at pinalo si Fennel gamit ang matutulis na mga kuko na nababalutan ng madilim na abuhing ambon. Ibinuko ni Andrew ang kanyang mga braso gamit ang side sa kanyang kanang kamay at nagsimulang umawit. Unti-unting lumabas sa lupa ang mga layer ng itim na aura ng bangkay. Pagkatapos, gumapang ang mga naglalakad na zombie mula sa itim na ambon at bumuo ng isang pangkat ng labanan ng zombie. Lahat sila ay may hawak na mga poleaxe at umungol ng malaimpyerno habang sumusugod sila sa Fennel. Kabanata 2472. Nahaharap sa pinagsama-samang pag-atake na ito, hindi ito naiwasan ni Fennel at maaari lamang lumaban hanggang kamatayan. Pinakawalan niya ang kanyang pinakamakapangyarihang enerhiya at kontrol sa mga tuntunin ng bagay. Siya ay naging isang pulang bola ng liwanag at desperadong naghanap ng mga kapintasan sa ilalim ng pinakahuling pag-atake ng tatlong Diyos na ito. Gayunpaman, walang mahanap. Naroon ang blockade ni Vatiko mula sa itaas, ang nakamamatay na pag-atake mula kay Hades sa harapan, at ang pangkat ng labanan ng zombie mula kay Andrew sa lupa. Sa likod niya, naroon si Philip na gusto niyang protektahan. Sa ganitong kakilakilabot na sitwasyon, walang pagpipilian si Fennel. Either lumaban siya hanggang kamatayan o sumuko siya kay Philip. Gayunpaman, hindi niya pipiliin ang huli. Arg! Umuungal si Horus, at lumakas ang aura sa kanyang katawan. Sa langit, nagsimulang gumuho ang pulang espada ng paghahari. Wala siyang ibang magagawa kundi harapin ang krisis na nasa harapan niya sa panganib na magmukmak. Napangisi ang tatlong Diyos nang makitang pinili ni Fennel na labanan ito at nanganganib na magalit. Siyempre, lahat ay nasa loob ng kanilang mga plano. Ngayon, dapat nilang patayin ang Sun God Apollo. Biglang, sa susunod na segundo, isang bagyo ng labanan ang sumiklab kung saan nakatayo si Fennel. Boom! Isang taunang figure ang lumipad palabas mula sa gitna ng bagyo at gumuhit ng arko sa hangin. Nagbuga siya ng napakaraming dugo at malapit ng mahulog ng husto. Ang Horus ay natalo. Kahit na nanganganib na magmukmak, hindi pa rin siya makakalaban sa pinakamakapangyarihang mga galaw ng pagpatay sa tatlong Diyos. Iyon ay dahil nauubusan na siya ng oras. Walang para ganap niyang ilabas ang kanyang kakayahan. Ang tatlong Diyos ay nanunuya ng masama habang pinapanood nila si Fennel na pinapaalis. Unti-unting nawala ang energy pressure sa kanyang katawan. Nanalo sila sa pag-ataking ito. Matapos talunin ang pinagmulan ng pagkahari ni Fennel, ang pulang espada ng pagkahari sa kalangitan ay naging lubhang hindi matatag. Gayunpaman, nang malapit nang bumagsak si Fennel sa lupa, isang kamay ang humawak sa kanyang likod at patuloy na hinawakan siya. Itinuon ni Fennel ang kanyang mga mata at lumingon sa kanyang likuran. Bumungad sa kanyang mga mata ang walang pakialam na mukha ni Philip. Magandang trabaho. Ipauwi mo sa akin ang natitira. Mataray na sabi ni Philip at mahinang tinapik ang balikat ni Fennel.
Pagkatapos, dahan-dahan siyang naglakad pasulong habang nasa bulsa ng pantalon ang mga kamay. Ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam, at ang kanyang aura ay medyo kalmado. Sa kabilang banda, napakunot-noo sina Hades, Andrew, at Vatiko nang makitang naglalakad si Philip pasulong. Hindi nila ito nagawang malaman. Unang nagsalita si Vatiko, "Friend, gusto mo bang manindigan? Kung titingnan mo ang iyong hitsura, tiyak na nabigo ka." Bahagyang ngumiti si Philip, tumingin kay Vatiko, at sinabing, "Ano sa palagay mo? Gusto mo bang subukan?" Kinokontrol ni Vatiko ang anino sa likod niya at binato ng suntok kung saan nakatayo si Philip habang umuungal, "How dare a piece of trash speak so boldly? Pumunta sa impyerno." Tumangala si Philip at naramdaman ang kapangyarihan ng malaking dark gray claw na bumabagsak mula sa langit. Naglalaman ito ng nagngangalit na presyo at isang bagyo ng enerhiya. Sa ilalim ng gayong panggigipit, ang isang tao ay halos hindi na makatayo. Ang napakalaking presyo mula sa itaas ay sapat na upang sirain ang lahat. Gayunpaman, mahinang umiling si Philip at nakangiting sinabi, "Sa tingin ko lahat kayo ay dapat umatake ng sama-sama." Sa sinabi nito, naghagis si Philip ng suntok sa langit. Boom! Sa napakalakas na puwersa, ang suntok na ito ay sumipot sa pag-atake ni Vatiko at winasak ang dark gray claw. Nabawi ang linaw ng langit. Ang buong kalangitan ay yumanig sa nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya. Pagkatapos, lumitaw sa langit ang isang platinum sword of kingship. Ang katawan ng espada ay binalutan ng 5 kulay na bato, habang ang isang gintong dragon na may 5 kuko ay nakapaligid sa hilt at gilid ng espada. Parang espada lang ng emperador. Ang buong kalangitan ay nabalot ng nakakatakot na presyo ng platinum sword of kingship na may mga makukulay na bato. Isang makaharing aura ang kumalat mula sa itaas. Kabanata 2473. Sa kalangitan, isang platinum sword of kingship ang lumipad sa hangin. Ang mga komplikadong alituntunin ng kapangyarihan ay magkakaugnay sa paligid ng platinum na espada ng pagkahari na may 5 magkakaibang pinagmumulan ng pagkahari, na nagpupuno sa isa't isa at bumuo ng isang espesyal na larangan ng enerhiya. Sa ilalim ng panggigipit at kapangyarihan ng pamumuno ng Platinum Sword of Kingship, ang iba pang 3 magkasalungat na Sword of Kingship ay nagpakita ng mga palatandaan ng panginginig sa sandaling ito. Hindi, upang maging tumpak, ito ay isang paraan ng pagsupil. Ang kapangyarihan ng pamamahala at makaharing aura na pinalabas ng Platinum na espada ng pagiging hari ay unti-unting napigilan ang 3 espada ng pagkahari ng 3 Diyos sa kabilang panig. Sa pagpapakita ng gayong pagsupil, ang larangan ng ilalim ng enerhiya ng pagiging hari na nabuo ng 3 Diyos ay nagsimula ng mga palatandaan ng pagbagsak at pagguho. Tiningnan ni Hades ang Platinum Sword of Kingship sa langit na may malungkot na mukha na puno ng hindi paniniwala. Ang katawan ng tibak ng paghahari ay platinum na may masalimuot na mga pattern. Naroon din ang kakaibang dragon mula sa silangan na nakapaligid dito. Bukod dito, ito ay bago at maliwanag. Ang espada ay puno ng maringal na kapangyarihan ng presyon at presyon ng enerhiya. Ito ay isang bagong itinaguyod na paghahari. Sa sandaling ito ay ipinanganak, ipinakita nito ang kakaiba at malakas na kapangyarihan ng mga pagsusuri. Lalong nakakatakot ng maramdaman ni Hades ang 5 alituntunin ng mga pinagmumula ng pagkahari na umakma sa isa't isa na nakapalibot sa espada ng pagkahari. 5 iba't ibang pinagmumula ng paghahari ay hindi pa naririnig. Maging ang punong Diyos ng 12 Sacred Hall ng kanluran, si Zeus, ay mayroon lamang 4 na kapangyarihan ng mga tuntunin. Ngunit ang binatang ito ay talagang may 5. Dumilim ang mukha ni Hades habang nakatingin kay Vatiko at Andrew sa tabi niya. Napakapangit din ang ekspresyon ni Vatiko sa sandaling ito. Hindi niya maisip na may makakaunawa sa mga tuntunin at pamamaraan ng pinagmula ng paghahari ng ganoon lang, at mayroon siyang 5 pinagmumula ng paghahari ng sabay-sabay. Ito ay simpleng katawa-tawa. Isang bagong na-promote na God Powerhouse. Nagpakita siya ng potensyal na paglago na hindi bababa kay Chief God Zeus. Nakakakilabot. Kung ang Easterner na ito ay nagngangalang Philip Clark ay pinahihintulutan siyang bumuo, tiyak na lilikha siya ng pinaka-nakakatakot na pressure sa 12. Kanluraning Diyos at kanluraning mundo. Ang ganitong freak ay hindi maaaring payagang mabuhay. Ito ang panloob na pag-iisip ni Vatiko. Tumingin si Andrew sa espada ng pagkahari na ipinakita ni Philip na may isang pares ng pulang-pula na mga mata na nababalot ng itim na ambon. Isang tawa ang lumabas sa kanyang lalamunan. Masyado siyang excited. Ang napakahusay na sandata ang eksaktong kailangan niya. Kung kaya niyang ibagsak ang Sun God na si Apollo at ang bagong promote na Diyos na ito at gawing pinakamakapangyarihang sandata sa Hall of Death, malalampasan ni Andrew ang lahat ng Diyos at magiging bagong punong Diyos.
Ang sagradong lungsod ng Mount Olympus ay magpapalit din ng mga may-ari. Kabanata 2474. Samantala, ang Electronic Warfare Command Room ng Octagon ay puno ng data monitoring instruments at equipment. Sa sandaling ito, pinalibutan ng maraming tao ang mga instrumento at kagamitan na iyon na may mga ekspresyong puno ng pagkagulat. Dahil sa sandaling iyon, ang data ng pagsubaybay ng isa sa mga Diyos ay biglang naging hindi matatag. Mula sa pinakamataas na rurok, bumagsak ito hanggang sa pinakamababang punto at halos maglaho ng ilang beses. Gayunpaman, nang malapit nang mawala ang data ng Diyos na iyon, biglang lumitaw ang bagong data sa kagamitan. Sa ilang sandali, mabilis na sinusubaybayan at sinuri ng mga instrumentong ito ang data, ngunit walang paghahambing. Ito ay hindi ang data ng 12 Western Diyos. Wala itong kinalaman sa mga Diyos. Ito ay isang bagong na-promote na Diyos. Banal na si Asterisk T. Malapit na bang magbago ang makasaysayang pattern ng Western Underworld? Isang bagong Diyos ang nagpakita. Sa ilalim ng pagsupil sa isang Diyos, halos imposibleng lumitaw ang isang bagong Diyos. Gayunpaman, sa ilalim ng pagsupil ng iba pang tatlong umiiral na mga Diyos, isang bagong Diyos ang lumitaw ng wala saan. Sapat na iyon para mayanig ang buong kanlurang mundo. Bukod dito, ang mga tumawag ng bagong promote na Diyos na ito ay patuloy na tumataas at hindi nagtagal ay nadaig ang iba pang tatlong Diyos. Nakakakilabot. Ang lakas ay talagang nakakatakot. Ang bagong promote na Diyos ay talagang nagtataglay ng lakas upang labanan ang tatlong iba pang mga Diyos. Sa Electronic Warfare Room, ang matandang may kulay abo na buhok sa gitna ng 5 senior commander ay punong-puno din ng pagkabigla sa sandaling ito. Mayroon siyang premonition na ang mga bagay ay hindi karaniwan at hindi makontrol. Mabilis niyang utos, bilasan mo ang reinforcements. Bilang karagdagan, hilingin sa punong Diyos na magmadali sa Clink Manor upang maiwasan ang anumang paglaganap. Hindi lang siya, pati ang natitirang 4 na senior commander ay mukhang nabibigla at kinakabahan. Malapit nang magbago ang pattern ng Western world. Tulad ng pag-akyat ni Philip sa trono ng mga Diyos, malayo sa Nonagon sa isang katulad na Data Monitoring Research Room, ang impormasyong ipinadala pabalik ng satellite ay ganap na nasuri. Dahil sa pagkakakilanlan ni Fitzgerald Hale, ang Dragon Pavilion, na dati niyang master, ay isinara at ngayon ay iniimbestigahan. Ang iba pang 4 na Pavilion Master ay nakatayo ng magkasama sa sandaling ito at nakita sa electronic display. Bahagyang tumango ang master ng Turtle Pavilion na si Chandler Curtis at may ngiti sa mukha, talagang hindi dapat minamaliit ang pag-asa ng bansang ito. Ngayon, ganap na niyang isinama ang 5 pinagmumula ng pagkahari at naabot na niya ang kaharian ng hari ng mga alagad sa ika-5 sona. Tulad ng inaasahan, ang pamilya Clark ay isang grupo ng mga freak. Sa ganoong lakas, bukod sa iilang tao sa kaharian sa loob ng buong Nonagon, kakaunti ang maaaring maging kalaban niya, kasama na ang hari ng ika-6 na sona. Ni Zane Lowe, ang master ng Tiger Pavilion, na may galit na tingin sa kanyang mga mata, sana hindi niya sinabing pababayaan. Magiliw nang umiti si Chandler at sinabing, Pavilion Master Lowe, ang mga mahuhusay na tao ay tiyak na lilito paminsan-minsan. Sa panahon ngayon, mabilis na nahihigitin ng mga nakababatang henerasyon ang mga nakatatandang henerasyon tulad natin. Panipi. Ngumuso si Zane at sinabing, Pavilion Master Curtis, huwag mong maliitin ang iyong sarili. Malaman lang natin ito pagkatapos ng laban. Umiling si Chandler. Si Zane Lowe ay isang baliw sa labanan. Bumalik kay Philip. Hindi ko akalain na magtatagumpay ka. Ngumisi ng masama si Votico at sinabing, ngunit kahit naabot mo na ang kaharian ng mga Diyos, wala itong silbi. Ang iyong kasalukuyang kaharian ay hindi pa matatag. Kung magsanib puwersa tayong tatlo, sapat na para patayin ka. Walang pakialam nang umiti si Philip at itinaas ang kamay. Biglang may lumitaw na solidong pulang dragon halberd sa kamay ni Philip. Mapapatawag talaga ni Philip ang pulang dragon halberd ni Fennel. Ang paggamit ng mga tuntunin ng paghahari. Isa ito sa 5 pinagmumula ng pagkahari ni Philip. Maaari siyang gumawa ng kopya ng mga armas ng ibang tao. Nang makita ang eksenang ito, biglang nanlamig at natarante si Votico. Hindi pa niya nakita ang gayong pagsubok ng paghahari. Nakasimangot din sina Hades at Andrew. Gusto mo bang sabay na umatake o isa-isa? Swish! Biglang inihagis ni Philip ang pulang dragon halberd sa kanyang kamay, na lumikha ng mga pulang sparks. Kabanata 2475. Mayabang na kabataang taga-silangan. Kahit na umakyat ka na ngayon sa trono ng mga Diyos at nagpakita ng pambihirang lakas, wala ka pang karapatang hamanin ang 3 veteranong Diyos tulad namin. Umungol si Votico na puno ng galit ang mukha. Hindi niya matanggap ang pagpapakita ng pangalawang Diyos ng silangan sa kanlurang mundo.
Ito ay isang seryosong banta at hamon sa underworld ng kanluran at sa posisyon ng 12 Diyos. Ang Diyos ng araw na si Apollo ay sapat na para magalit sila. Ngayon, may isa pang Diyos sa silangan na hindi mas mahina kaysa kay Apollo. Paano makakaligtas dito ang ibang mga Diyos? Kaya, ito man ay para sa kanilang sariling interes o para sa buong Western Underworld at sa kasalukuyang 12 Diyos, ang bagong ika-13 Diyos na ito ay dapat na ihinto at wasakin sa lalong madaling panahon. Hindi lamang ito ang iniisip ni Vatiko. Ibinahagi ni Hades ang parehong mga saloobin tulad ng Vatiko. Tanging si Andrew lang ang may mga mata na puno ng pananabik. Kung kaya niyang kunin ang mga bangkay ni Apollo at ang bagong Diyos na ito at gawing pinakamakapangyarihang sandata ng Hall of Death, maaaring year-oka ni Andrew ang buong Western Underworld at maging bagong master ng sagradong lungsod ng Mount Olympus. Sa sandaling iyon, sasambahin at igalang ng lahat si Andrew bilang bagong punong Diyos ng madilim na mundo ng kanluran. Walang pakialam ang mukha ni Philip. Ang replicated Red Dragon Halberd sa kanyang kamay ay hindi mas mahina kaysa sa orihinal na sandata ni Fennel. Sa kabaligtaran, ang pulang Dragon Halberd sa kamay ni Philip ay mukhang mas malalim at medyo kakaiba. Humakbang si Hades sa mga sandaling ito at kinagat ang kanyang leeg. Nakangising sabi niya, "Philip Clark, nagulat ka talaga sa akin. Talagang naintindihan mo ang mga alituntunin ng pinagmulan ng pagkahari at matagumpay na umakyat sa trono ng mga Diyos. Sa madaling salita, ang isang Diyos dito ay katumbas ng isang hari ng mga alagad sa iyong silangan. Sa ngayon, kumukulo ang dugo ko. Sabi ka kung ipaglaban ka para makita kung gaano ka talaga katatag." Sa sinabi nito, gumalaw si Hades. Malakas niyang tinapakan ang lupa, at isang bug zone ng enerhiyang alon ang sumabog. Bang! Parang sonic boom. Pagkatapos, tulad ng isang kidlat, ibinato ni Hades ang daan-daang suntok kay Philip sa isang iglap. Ang bawat suntok ay nagdadala ng dumadagandong at malakas na presyo ng enerhiya. Sa isang iglap lang, daan-daang suntok ang ibinato. Basag! Ang buong kawalan ay tila nabasag ng mga suntok na ito. Naningkit ang mga mata ni Philip nang maramdaman niya ang matinding krisis at pang-aapi sa kanyang harapan. Sa kanyang paningin, ang mabibilis na suntok ay bumubuo ng daan-daang anino ng kamao. Sa ilalim ng ganoong agresibong pag-atake mula sa Hades, sinumang bagong promote na Diyos ay ipapadala sa paglipad o maging baldado. Ito ay sapat na upang patunayan ang kapangyarihan ng pag-atake ni Hades. Naningkit ang mga mata ni Philip habang inihagi sa kamay niya ang pulang Dragon Halberd. Sa halip na umatras, maging advanced. Biglang itinapon ng Halberd ang ilang pulang nagninangas na haligi. Ang nag-aapoy na mga haliging ito ay nagmistulang ilang pulang apoy na dragon na lumulutang sa kalangitan. Puno sila ng nagngangalit na pagbabago-bago ng enerhiya. Kasama ng natatanging katangian ng apoy ni Philip, natatakpan sila sa ilalim ng isang layer na parang Chimera armor. Ang isang pulang dragon na may baluti ng Chimera ay natatakpan ng nakapapasong pulang apoy. Ang gayong dominante at mabilis na welga ay may kapangyarihang wasakin ang mundo. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.